Sa grandeng pagbubukas ng bagong hotel, isang masakit na sampal ang dumapo sa aking mukha mula sa personal na sekretarya ng aking asawa. At pagkatapos ay kinalatkat niya ako palabas. Ang pinakamasakit pa, hinilang aking asawa ang aking damit at sinabing, "Umalis ka, o ipapaanul ko ang kasal natin." Ngunit nang dumating ang direktor, tinawag niya ako, ang pinuno. Agad na namutla ang aking asawa. Gagawin ko siyang pagsisihan ang lahat ng ito habang buhay. Bago magsimula ang kuwento, mangyaring ibahagi sa comment section kung saan kayo galing. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lalo pang lumaki ang channel ng Tres Digit Cinema at makapahatid pa ngang mas kawili-wiling makuwento. Ang gabi ngang pagbubukas ng marangyang hotel ni Gabriel ay naging napakasaya. Maliwanag na ilaw ang tumutok sa nakamamanghang gusaling iyon. Isang mahabang pulang alpombra ang nakalatak mula sa kantong kalye hanggang sa pangunahing pintuan. Daan-daang inimbitahang bisita, na binubuangang manegosyante at opisyal, ang pumasok ng may kumpiyansa. Nakaupo si Gabriel malapit sa pasukan na may taasno, hindi nawala ang ngiti sa kanyang labi. Nararamdaman niyang nasa tuktok na siyang tagumpay. Tinanggap niya ang bawat pakikipagkamay at papuri ng may buwang pagmamalaki. Sa tabi niya, nakatayo si Luna, ang kanyang personal na sekretarya. Nakasuot si Luna ng mahaling damit at nangniningning na alahas, kumikilos na parang siya ang may bahay sa okasyon. Sa medyo malayo sa ingay ng pangunahing pintuan, isang ordinaryong sasakyan ang huminto. Bumaba si Aurora mula sa sasakyan ng dahan-dahan. Nakasuot lamang siyang kupasing t-shirt at lumang maong na pantalon. Walang alahas na nakasabit sa kanyang katawan. Malinis din ang kanyang mukha mula sa labis na pampaganda. Ang kanyang hitsura ay malayo sa mga inimbitahang bisita na nagunahan sa pagpapakita ang kayamanan. Dumating si Aurora nang may magandang intensyon. Gusto niyang makita ng personal ang tagumpaying lalaking naging asawa niya sa loob ng nakaraang 5 taon. Handang-handa si Aurora na itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang pinakamataas na pinuno ng isang dambuhalang grupo ng negosyo. Sinadya niyang mamuhay ng simple upang maramdaman ni Gabriel na ang lahat ng kanyang tagumpay ay bunga ng sarili niyang sipak at tiyaga. Si Aurora ang lihim na nagbigay ng malaking pondo upang itayo ang kumpanya ni Gabriel mula sa simula hanggang sa lumaki ito ng ganito. Palapit ng palapit ang mga hakbang ni Aurora sa lugar ng kaganapan. Ang ilang mga inimbitahang bisita na nakakita sa kanya ay nagsimulang magbulungan. Tiningnan nila si Aurora mula ulo hanggang paa ng may mapanlait na tingin. Nagtaka sila kung bakit may babaeng nakasuot ng ordinaryong damit na naglakasloop na dumalo sa prestihiyosong okasyong ito. Ngunit hindi pinansin ni Aurora ang lahat ng matitik na iyon. Isang bagay lang ang kanyang fokus, hanapin si Gabriel. Nang masilayan niya ang figura ng kanyang asawa na tumatawa kasama ang mahahalagang bisita, naramdaman ni Aurora ang init sa kanyang puso. Nais niyang lapitan ang kanyang asawa upang batiin. Gayunpaman, huminto ang kanyang ngahakbang nang biglang sumulpot si Luna at hinarangan ang kanyang daan. May hawak si Luna na basong ang matamis na inumin sa kanyang kanang kamay. Ang tingin ni Luna ay matalas at punong put. Alam na alam niya kung sino si Aurora. Alam niyang ang babae sa kanyang harapan ay ang tunay na asawa ni Gabriel. Palaging nararamdaman ni Luna na hindi nararapat si Aurora na makasama ang isang matagumpay na lalaki tulad ni Gabriel. Sa sinadyang bilis ng lakad, tuwid na naglakad si Luna patungo kay Aurora nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Aurora na umiwas. Tinulak ni Luna ang kanyang balikat ng malakas sa katawan ni Aurora. Tumagilit ang baso na hawak ni Luna at ang buong nilalaman ng matamis na inumin ay natapon, bumasa sa damit ni Aurora sa harapan. Nagulat si Aurora at umatras ng isang hakbang upang mapanatili ang balanse. Ang inumin ay tumulo sa marmol na say. Biglang nanahimik ang paligid nila. Pinahinto nga inimbitahang bisita ang kanilang usapan at lumingon upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa halip na makaramdam ang pagkakasala, sumigaw si Luna ng malakas upang marinig ng lahat. Wala ka bang mata? Tingnan mo, ang damit ko halos marumihan dahil nabangga mo ako. Babae, saan ka galing? Naglakasloop kang pumasok sa ganitong marangyang lugar at gumawa ng gulo? Sigaw ni Luna habang tinitingnan si Aurora ng may pandidiri. Sinubukan ni Aurora na pigilan ang damdamin sa kanyang dibdib. Tiningnan niya si Luna ng mahinahon at sumagot ng may diin. Ikaw ang sadyang naglakat ng tuwid at bumangga sa akin?
Bakit mo naman binabaliktad ang sitwasyon at sinisisi ako? Nang marinig ang matapang na sagot ni Aurora, naramdaman ni Luna na siya ay hinamak sa harap ng maraming tao. Umabot sa sukdulan ang kanyang galit. Nang hindi iniisip ang posibleng kahihinatnan, itinaas ni Luna ang kanyang kanang kamay at nagbitaw ng isang malakas na sampal sa mukha ni Aurora. Malinaw na narinig ang tunog ng sampal sa gitnang katahimikan. Napailing ang ulo ni Aurora sa lakas ng sampal. Umakyat ang init sa kanyang pisngi, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas malalim. Lahat ng naroon ay nanatiling tahimik na nakakita sa nangyari. Ang gulo ay sa wakas ay umabot sa pandinig ni Gabriel. Agad siyang umalis sa kanyang nga kasamahan at mabilis na lumakat patungo sa pinakmulan ng ingay. Nang makita ang kanyang asawa na nakatayo na basa ang damit at si Luna na nakahawak sa kanyang sariling kamay na parang biktima, namula ang mukha ni Gabriel. Naramdaman ng lalaki ang labis na kahihiyan na makita ang kanyang asawa na naroroon na may hitsura na sa tingin niya ay nagpapababa ng kanyang halaga. Tiningnan ni Aurora ang mamata ni Gabriel, umaasang tatanungin siyang kanyang asawa tungkol sa kanyang kalagayan at ipagtatanggol siya. Gabriel, ang babaeng ito ay sadyang bumangga sa akin at pagkatapos ay sinampal ako sa harap ng lahat ng bisita. Sabi ni Aurora sa mahina ngunit malinaw na boses. Ngunit nawasak agad ang pag-asa ni Aurora. Hindi pinansin ni Gabriel ang paliwanag ng kanyang asawa. Humakbang siya pasulong ng may sumasabog na galit. Sa magaspang na paraan, hinawakan ni Gabriel ang kuwelyong damit ni Aurora sa balikat at hinila siya palapit. Ang mamata ni Gabriel ay nagpakita ng malalim na put. Huwag mo akong ipahiya sa aking mahalagang kaganapan. Tingnan mo ang hitsura mo, sinisira mo ang lahat. Si Luna ang aking pinakamahusay na empleyado. Hindi ka niya sasalakayin ng walang dahilan. Ikaw ang unang gumawa ng problema dahil sa iyong walang saysay na paninibuho, sigaw ni Gabriel sa harap ng mukha ni Aurora. Mas pinili mong ipagtanggol ang babaeng ito at sisihin ang iyong sariling asawa? Tanong ni Aurora na nanginginig ang boses. Pinipigilan ang labis na pakadismaya. Anong klaseng asawa? Marunong ka lang humamak sa akin. Umalis ka dito ngayon din. O bukas ng umaga ay ipapaanul ko ang kasal natin. Banta ni Gabriel, nang walang pag-alinlangan. Pagkatapos ay itinulak niya ang balikat ni Aurora ng malakas hanggang sa halos matumba ang babay. Ngumiti si Luna nang may tagumpay sa likuran ni Gabriel. Natahimik si Aurora, yumuko siya, ngunit hindi siya umiyak. Dahan-dahan, isang malamig na ngiti ang namukatkat sa kanyang labi. Ang kanyang pasensya sa loob ng 5 taon ay naubos na ngayong gabi. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay sinuklian ng pagtataksil at ang pinakamasakit na pagamak. Tinalikuran ni Aurora upang umalis. Ngunit sa sandaling iyon, isang ugong ng makina ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Isang mahabang hanay ng mamahaling sasakyan na may madilim na kulay ang pumasok ng maayos sa bakuran ng gusali. Daan-daang malalaking security guard ang bumaba mula sa mga sasakyan at bumuong isang mahigpit na linya ng seguridad. Lahat ay nagpipigil ngang hininga, naghihintay kung sino ang dakilang bisita na kadarating lang. Ang pagdating ng konvoy ng mamahaling sasakyan ay nagpataas ng tensyon sa lobby. Agad na pinakalma ni Gabriel ang kanyang galit at pinago ang kanyang ekspresyon. Mabilis niyang inayos ang kanyang suit. Ang kanyang isip ay punong pag-asa na ang darating na bisita ay isang mahalagang tao na magdadala ng malaking kita sa kanyang negosyo. Agad ding inayos ni Luna ang kanyang tindik. Nagpakitang pinakamatamis na ngiti na kaya niyang gawin. Lahat ng mata ay nakatuon sa sasakyang nasa unahan. Isang guwardyang mabilis na naglakad at binuksan ang likod na pintong sasakyan. Mula sa loob ay lumabas ang isang lalaking nasa edad na lubhang iginagalang sa mundong negosyo. Ang lalaking iyon ay si Ginoong Hernandez. Kilala siya bilang pinunong pinakamalaking tagapamahalang pondo na may kapangyarihang sirain o itayo ang isang malaking negosyo sa isang iglap. Ang kanyang pagdating sa kaganapan ay isang himala para kay Gabriel. Naramdaman ni Gabriel ang mabilis na agos ng dugo sa kanyang ugat dahil sa tuwa. Agad siyang naglakat ng halos tumatakbo patungo kay Ginoong Hernandez. Iniwan ang kanyang iba pang bisita. Magandang gabi. Ginoong Hernandez.
Lubos po akong nagpapasalamat na pinayagan ninyo akong narito sa pagbubukas ng aming lugar, bati ni Gabriel habang nakayuko ng malalim at iniabot ang kanyang dalawang kamay para makipagkamay. Si Luna, na sumunod sa likuran niya, ay yumuko rin ng may paggalang. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatigil kay Gabriel. Hindi man lang huminto si Ginoong Hernandez sa kanyang paglakad. Hindi niya sinagot ang pagbati ni Gabriel. Hindi ngumiti. At hinayaan niyang nakabitin sa hangin ang iniabot na kamay ni Gabriel. Ang lalaking nasa edad na ay lumakat lampas kay Gabriel na parabang wala siya roon. Agad na nanigas ang mukha ni Gabriel. Binalot siyang kahihiyan dahil binalewala siya sa harap ng kanyang sariling nga bisita. Tiyak na lumakat, si Ginoong Hernandez sa gitna nga tao. Tuwid ang kanyang mahakbang patungo sa babaeng nakatayo pa rin malapit sa pintuan ng labasan. Ang babaeng iyon ay si Aurora. Nabasa pa rin ang damit dahil sa natapon na inumin. Eksakto sa harapan ni Aurora, huminto ang mahakbang ni Ginoong Hernandez. Ang lubhang kinatatakutang pinuno ngang malaking kumpanya ay pinaksama ang kanyang mapa at yumuko ng napakababas sa harapan ni Aurora. Ang magwardiya na nakahanay sa paligid ng lugar ay gumawa din ng parehong paggalang. Naging napakatahimik ng sitwasyon. Walang sinuman ang naglakaslop na magsalita. Tinikom ni Luna ang kanyang bibig dahil sa matinding gulat. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Hindi makapaniwala sa eksena sa kanyang harapan. Patawad po dahil nahuli ako, boss. Mayroon po bang naglakaslop na maging bastos sa inyong sariling lugar na ito? Ang boses ni Ginoong Hernandez ay malinaw at matigas. Pumutol sa katahimikan ng gabing iyon. Ang masalitang iyon ay tumama ng malakas sa isip ni Gabriel. Ang tawag na boss at ang pahayag na ang lugar ay pag-aari ni Aurora ay nagpatigil sa pagana ng utak ni Gabriel. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila na nanlalata ang mga paa. Namutla ang kanyang mukha na parang walang dugo. Ginoong Hernandez, nakamali po kayo ngang pagkakakilala sa tao? Nanginginig ang boses ni Gabriel. Ang babaeng ito ay si Aurora. Siya lang ang asawa ko na laging nasa bahay. Wala siyang trabaho at wala siyang pera. Hindi siya maaring maging pinuno ninyo. Dahan-dahang lumingon si Ginoong Hernandez kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay matalim at punong banta. Mag-ingat ka sa iyong pananalita sa harap ng aming pinakamataas na pinuno. Ang kumpanya niyang pamamahalang niyang pondo na nakpopondo sa buong pagtatayo niyang lugar na ito, na siyang sumasagot sa lahat ng iyong nga utang sa negosyo, ay ang kumpanyang pinamamahalaan mismo ni Ginang Aurora. Ang lupa na iyong tinatapakan ngayon ay binili sa pamamagitan ng kanyang pera. Umatras si Gabriel ng ilang hakbang. Nanginginig ang kanyang natuhot. Tiningnan niya si Aurora. Sinisikap hanapin ang katotohanan sa mukha ng babaeng palagi niyang hinahamak. Nakatayo si Aurora ng mahinahon. Ang kanyang aura na kapangyarihan ay malakas na sumisinag. Tinatakpan ang pagiging sample ng kanyang damit. Nagsimulang makaramdam ng matinding takot si Luna na nakatayo ng medyo malayo. Napagtanto niyang sinaktan lang niya ang pinakamakapangyarihang taong gabing iyon. Itinaas ni Aurora ang kanyang mukha at tiningnan si Gabriel ng may napakalamig na tingin. Wala nang natitirang pagmamahal sa kanyang mamata. Nararamdaman mo na napakagaling mo, Gabriel. Inisip mo na maaari mo akong itapon na lang basta-basta. Kanina ay pinapalis mo ako at nangga ko, kang annulment. Tinatanggap ko iyon. Pagkatapos, ay lumingon si Aurora kay Ginoong Hernandez. Dalahin mo ang aking petition for annulment bukas ng umaga sa kanya. At Ginoong Hernandez, pakinggan mong mabuti ang aking utos. Kanselahin mo ang lahat ng uri ng pakikipagtulungan at suporta sa pananalapi para sa lalaking ito. Itigil mo ang lahat ngayong gabi. Agad ko po itong gagawin, boss. Sagot ni Ginoong Hernandez habang yumuyuko ulit ng may paggalang. Biglang nanikip ang dibdib ni Gabriel sa takot. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Aurora. Aurora, hintay. Mag-usap tayo sa loob. Huwag mo itong gawin sa akin. Ngunit bago pa man mahawakan ni Gabriel si Aurora, mabilis siyang hinawing ang dalawang gwardiya ng malakas at itinulak si Gabriel palayo. Tinalikuran ni Aurora at lumakat patungo sa sasakyan na binuksan na ang pinto ni Ginoong Hernandez. Pumasok siya sa sasakyan nang hindi na lumingon. Ang konvoy nga mamahaling sasakyan ay dahan-dahang umalis sa bakuran.
Iniwan si Gabriel na wasak sa pagsisisi at pagkalito. Ang gabing dapat sana ay pagdiriwang ng kanyang tagumpay ay naging simula ng kanyang mahabang paghihirap. Nakatayo pa rin si Gabriel ng matigas, nakatingin sa walang laman na kalsada, hindi handang harapin ang katotohanan na ang lahat ay malapit nang mawala. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa malaking bintana ng opisina ni Gabriel sa itaas na palapak ng kanyang gusalingang kumpanya. Gayunpaman, ang liwanag na iyon ay hindi kayang paalisin ang dilim na bumalot sa isip ng lalaki. Naglakat-lakat si Gabriel sa likuran ng kanyang desk nang may pagkabahala. Paminsan-minsan ay tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Bagamat nakasindi ang aircon sa pinakamababang temperatura, hindi siya makatulog magdamag. Ang kanyang isip ay patuloy na umiikot. Inulit ang mga pangyayari kagabi sa harapan ng lobi ng kanyang pagbubukas. Ang kahihiyan sa harap gaandaang mahahalagang bisita, ang matalim na tingin ni Ginong Hernandez, at ang malamig na mukha ni Aurora ay patuloy na bumabagabak sa bawat hininga niya. Nagsimulang umakyat ang takot sa kanyang dibdib at sumakal sa kanyang lalamunan. Paano kung totoo ang sinabi ni Ginoong Hernandez? Paano kung sa buong panahon ay nabuhay siya mula sa awangang babaeng palagi niyang hinahamak at pinalayas kagabi? Biglang dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Luna na may kilos na palaging sinasadya upang makakuha ng atensyon. Hindi na siya nakasuot ng panggabing damit tulad kagabi, kundi isang napakaayos na damit pang opisina, ngunit pinatitingkat pa rin ang mamahaling alahas na bigay ni Gabriel. Isinara ni Luna ang pinto ng mahigpit at lumapit sa desk ng kanyang amo. Nakita niyang ang mukhang lalaking naging pinakmulan ngang, kanyang kayamanan ay mukhang napakaputla, at nawawalan ngang pag-asa. Alam ni Luna na kailangan niyang gumawa ngang isang bagay bago tuluyang bumaksak si Gabriel at iwanan siya ng walang ari-arian. Nabubuhay si Luna sa pamamagitan ng pagkuha ng pera ni Gabriel. Ang pinakmulan ng kanyang pera ay nawasak ng basta-basta dahil lamang sa pagbabanta kagabi. Kuya Gabriel, tigilan mo na ang pagpapahirap sa sarili mong ganito, sabi ni Luna sa napakalambot at puno ng pagmamalasakit na tono. Tumayo siya sa likuran ngang silya ni Gabriel at dahan-dahang minasahe ang balikat ng lalaki na tensyonado. Pinahinto ni Gabriel ang kanyang paglakat at mariin na hinawakan ang kanyang ilong. Paano ako magiging kalmado ngayon, Luna? Narinig mo mismo ang sinabi ni Ginong Hernandez kagabi ng napakalinaw. Tinawag niya si Aurora na pinakamataas na pinuno sa harap ngang lahat. Kung totoo ang sinabi niya, ang kumpanya ko ay maaring mawasak sa loob ng ilang araw. Ang lahat ng malalaking pondo ay nakmumula sa kanyang kumpanya ng pamamahalang pondo. Maari akong maging pulubi at mawala ang lahat, Luna. Tumataas ang boses ni Gabriel, nagpapakita ng labis na pagkabahala mula sa kanyang dibdib. Ngumiti si Luna ng bahagya, na bumubuong isang tusong ngiti. Lumakat siya paikot sa mesa at umupo ng kaswal sa upuan ng bisita, nakaharap ng direkta kay Gabriel. Tiningnan niya ng diretso ang mga mata ngang lalaki upang kumbinsihin ito. Kuya Gabriel, subukan mong gamitin ang iyong sentido komun ngayon. Kailan ka naging mahinang lalaki na madaling malinlang at matakot ng ganito? Isipin mo ng mabuti mula nang makakilala kayo. Nakasama mo ang babaeng naknangalang Aurora sa loob ng 5 taon? Sa loob ba ang 5 taon na iyon ay nakita mo man lang ba ang isang palatandaan na siya ay isang taong mayaman? Natahimik si Gabriel sandali, sinusubukang balikan ang kanyang mga alala tungkol sa kanyang buhay may asawa. Dahan-dahan siyang umiling. Wala. Palagi siyang nagluluto mag-isa araw-araw, nagpupunas ng sahig, naglalaban ng aking mga damit gamit ang kanyang sariling mga kamay. Palagi pa nga siyang mariin na tumatanggi tuwing nag-alok ako na kumuhang karagdagang katulong sa bahay. Palaging napakasimpleng kanyang gadamit, ang kanyang panyo ay mga murang damit lang na binili sa ordinaryong palengke. Hindi siya kailanman huminging alahas o mamahaling bakasyon. Tama ang hula ko, sigaw ni Luna ng may artipisyal na tagumpay. Lumapit siya, tinitigan si Gabriel ng mas matagal. Ang isang taong mayaman at may ganoong kalaking kapangyarihan ay hinding-hindi magtitiis na mamuhay na parang katulong sa bahay mo, Kuya Gabriel. Huwag kang maging tanga. Ang isang babaeng tulad niya ay imposibleng maging pinunongang isang dambuhalang kumpanya. Instrumento lang siya na ginagamit ng ibang tao upang sirain ka. Ano ang ibig mong sabihin, Luna? Sino ang gumagamit sa kanya? Tanong ni Gabriel.
Kumunot ang kanyang nahahanap na katarungan para sa kanyang pagkamayabang na nasugatan. Ang lahat na ito ay isang maruming laro sa mundo ng negosyo, kuya. Ang iyong mga kalaban ay siguradong nakaramdam ng pagbabanta sa mabilis na pagunlad ng iyong negosyo na kakabukas mo lang kagabi. Alam nilang napaka-ambisyoso at matatag ka. Kaya't nakipagtulungan sila kay Ginoong Hernandez upang sirain ang iyong moralidad mula sa loob. Sinadya nilang upahan ang iyong inosente at mahirap na asawa. Inayos ang kanyang damit at binigyan siyang direksyon na parang siya ang pinakamataas na pinuno. Ang layunin ay isa lang, upang ikaw ay matakot at kusang isuko ang iyong kumpanya sa kanila ng walang laban. Si Aurora ay isa lamang murang bayarang manika. Siguradong ipinangako siya nga malaking halaga ngang para upang sumama sa palabas kagabi at ipagtaksil ka. Ang masalita ni Luna ay umagos ng napakabilis na parang tubig na bumubuhos sa tuyong lupa sa isip ni Gabriel. Ang labis na pagmamayabang ni Gabriel ay sakim na nilamon ang bawat pag-uudyok. Ang mapagmataas na lalaki ay hinding-hindi kailanman gustong aminin na ang kanyang tagumpay ay nakmula sa kamay ng isang babae, lalo na ang babaeng sa buong panahon ay itinuturing niyang pabigat sa kanyang buhay. Ang paliwanag ni Luna ay tila mas makatwiran at naktagumpay na iligtas ang kanyang dangal bilang isang dakilang lalaki sa kanyang sariling paningin. Ang mukha ni Gabriel na dating namutla sa takot ay dahan-dahang naging pula dahil sa naglalagablab na galit. Tama ka, Luna. Ang talas ng isip mo, bulong ni Gabriel habang maring kinakuyom ang kanyang makamao. Halos malinlang ako sa kanilang murang palabas. Si Ginoong Hernandez ay gumamit ng maruming paraan upang agawin ang bungang aking pagsisikap sa buong panahon. At ang bastos na babaeng nagnangalang Aurora ay naglakas loob na makialam at ipahiya ako sa harap ng publiko para lang sa suhol mula sa aking mga kalaban. Hindi ka dapat sumuko, Kuya Gabriel. Kailangan mong ipakita sa kanila na ikaw ay isang matatag na negosyante na hindi madaling matakot sa ganoong uri ng palabas. Putulin mo ang iyong legal na relasyon sa taksil na babaeng iyon ngayon din. Ipakita mo na hindi mo siya at ang kanyang kumpanya kailangan kahit kaunti. Pagudyok ulit ni Luna upang painitin ang sitwasyon. Sakto namang kumatok ang pinto, pumutol sa kanilang usapan. Isang opisyal ng batas na nakasuot ng maayos na suit ang pumasok sa silid, may dalang makapal na folder na mga opisyal na dokumento. Tahimik siyang lumakat at inilapak ang folder sa ibabaw ng mesa ni Gabriel nang hindi man lang bumati ng pagalang. Kinuha ni Gabriel ang folder ng padabok at binuklat ito. Ito ay isang petition for annulment kasama ang mga dokumento ng pagtalikod sa lahat ng ari-ariang pinagsamahan na pinirmahan na ni Aurora. Tiningnan ng opisyal si Gabriel nang may walang ekspresyong mukha at nagsalita sa opisyal na tono, hinihingi ni Ginang Aurora na pirmahan mo ito ngayon din nang walang anumang kondisyon. Ayon sa iyong kahilingan kagabi sa lugar ng pagbubukas, sabi ng opisyal ng batas. Tumawa si Gabriel ng malakas, isang tawa na sinadya upang itago ang natitirang kaba at ipakita ang kanyang kahusayan sa harap ni Luna. Kinuha niya ang kanyang paboritong panulat mula sa mesa. Sabihin mo sa mahirap na babaeng iyon, hindi ako malilinlang sa kanyang maruming laro. Ako mismo ang magtatapon sa kanya sa kalye at sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang kanyang desisyon. Sa mabilis at mayabang na galaw, nilagdaan ni Gabriel ang mapapeles nang hindi binabasa ang madetalye. Pagkatapos ay itinapon niya ang folder pabalik sa opisyal ng batas na nagpalukot sa ilang papeles. Alisin mo ang mga basurang papel na ito sa aking opisina ngayon din. Pagtataboy ni Gabriel na may taas no. Tahimik na inayos nga opisyal ng batas ang madokumento. Tumango ng bahagya bilang opisyal na paalam at lumabas sa opisina. Nang muling may sara ang pinto, tiningnan ni Gabriel si Luna at tumawa ng may kasiyahan. Naalis ko na ang tinik sa aking kumpanya. Simula ngayon, wala nang makakapigil sa akin na patuloy na magtagumpay. Ipagdiwang natin ang kalayaang ito ngayon din. Luna! Hindi man lang namalayan ni Gabriel na sa isang napakamararangyang gusali ngang opisina na malayo run. Kalmadong nakaupo si Aurora sa kanyang upuan. Tinanggap niya ang mga dokumento na kakapirmahan lang ni Gabriel mula sa kamay ni Ginoong Hernandez ilang oras pakaraan.
Binasa ni Aurora ang pirmang kanyang asawa nang may napakalamig na tingin. Walang pataang luha ang lumabas sa kanyang mamata. 5 taon ng kanyang tapat na sakripisyo ay sinuklian ng pagtataksil at labis na mapang-abusong kapalaluan. Boss, kumpleto at legal na po ang lahat ng dokumento. Inalis niya ang lahat ng proteksyon na ibinigay natin sa kanya sa buong panahon nang hindi binabasa ang babala sa loop. Ulat ni Ginoong Hernandez habang nakatayo ng tuwid sa harapan ng desk ni Aurora ng may perpektong kilos. Inilagay ni Aurora ang dokumento sa kanyang desk. Dahan-dahan niyang kinatok ang makintab na ibabaw ng mesa gamit ang kanyang nga daliri. Direkta siyang tumingin sa labas ng malaking bintana na nagpapakita ng malawak na tanawin ng lungsod. Napakaganda. Napakakampante niya sa kanyang sariling kakayahan at nararamdaman niyang siya ang pinakamagaling. Tingnan natin kung gaano kalayo ang mararating ng mapagmataas na lalaking iyon ng walang suporta na ibinibigay ko sa kanyang mga paa sa buong panahon. Simulan na ang plano ng pagwasak ngayon din? Hernandez, hayaan mo siyang maramdaman kung paano mawasak at bumaksak mula sa pinakamataas na lugar na kanyang narating. Nagsimula ang bagong umaga ng may sikat ng araw. Nangako ang araw ng suwerte at kaligayahan. Para kay Gabriel, ito ang unang araw ng kanyang kalayaan bilang isang matagumpay na lalaki na walang aninong isang asawa na palagi niyang itinuturing na nakakahiya. Upang ipakdiwang ang kanyang annulment at patunayan na hindi siya apektado ang banta kagabi, nakpasya si Gabriel na isama si Luna sa pamimili ng mamahahaling gamit bago sila pumasok sa opisina. Nais niyang patunayan sa kanyang sarili at kay Luna na ang kanyang kayamanan ay purong kanya at hinding-hindi mauubos. Nagpunta sila sa isang pinakamamahal na tindahan ng alahas sa sentro ng mamahaling shopping district. Naglibot si Luna sa loop ng tindahan na nagniningning ang mamata, puno ng kasakiman. Itinuro niya ang iba't ibang uri nga, alahas na may diamante at magintong pulseras ng pinakabagong disenyo. Si Gabriel, nang may mapang-abuso na estilo, ay inutusan ang sales lady na balutin ang lahat ng mamahaling bagay na itinuro ni Luna nang hindi muna nagtatanong ng presyo. Ngumiti ang sales lady ng napakabait at yumuko ng may paggalang. Pagkatapos ay sinimulan niyang kalkulahin ang kabuuang halaga ng mapinamili na umabot sa bilyon-bilyong piso sa kalkulator. Kinuha ni Gabriel sa bulsa ng kanyang mamahaling suite at inilabas ang isang espesyal na credit card na sa buong panahon ay simbolo ng kanyang kagalingan sa hanay ng mga nangungunang negosyante. Ang card na iyon ay walang limitasyon sa paggasta. Inabot ni Gabriel ang card sa sales lady ng may mapangamak na estilo. Tinanggap ng sales lady ang card gamit ang dalawang kamay at ipinasok ito sa electronic payment machine. Ilang segundo pagkaraan, ang makina ay nagbigay ng tunong ang pagtanggi. Kumunot ang nuong sales lady at sinubukan niyang muling i-swipe ang card ng maingat. Pareho pa rin ang resulta. Umilaw ang ilong babala sa makina na nagpapahiwatig na ang prosesong pagbabayad ay tinanggihan ng sentral na sistema. Paumanhin po, Gino. Ang inyong credit card po ay tinanggihan ng naglabas ng card. Mayroon po ba kayong ibang pambayad para sa inyong mabinili? Tanong ng sales lady sa napakasopistikadong tono. Ngunit sapat na iyon upang makaramdam ng insulto si Gabriel sa harap ni Luna at ng ilang iba pang customer na nagtingin-tingin. Namula ang mukha ni Gabriel. Pinipigilan ang galit at kahihiyan. Naramdaman niyang lubos siyang hinamak. Imposibleng tanggihan. Sirado ang inyong makina o may problema ang inyong sistema. Walang limitasyon sa paggasta ang card na ito. Subukan ninyong muli ng tama at huwag ninyo akong paghintayin ng matagal. Siga ni Gabriel sa malakas na boses na umalingaw-ngaw sa loob ng tindahan. Muling sinubukan ng sales lady ang proseso ng pagbabayad. Ngunit mariin pa ring tinanggihan ng sistema. Bumulong si Gabriel na punong galit, pagkatapos ay binuklat ang kanyang pitaka at inilabas ang lahat ng credit card mula sa iba't ibang bangko na mayroon siya. Isa-isang ipinasa ang card at ipinasok sa makina. At isa-isa ring tinanggihan ang lahat ng card ng walang pagbubukot. Nagsimulang mamasa ang malamig na pawis sa likod ni Gabriel. Si Luna, na nakatayo sa tabi niya, ay mukhang labis na nababahala at tinitingnan si Gabriel nang may pahingingang paliwanag. Dahil wala ng ibang pagpipilian at hindi na gustong lalo pang mapahiya, hinila ni Gabriel ang pulso ni Luna ng padabok at nakmamadaling umalis sa tindahan ng
Alahas habang minumura ang sales lady at inaakusahan silang lumana ang kanilang makagamitan. Ang pakiramdam ngang pagkabahala at takot ay nagsimulang bumabagabag sa isipan ni Gabriel sa buong biyahe patungo sa kanyang opisina. Nang dumating ang kanilang sasakyan sa patyong gusaling kanyang kumpanya, ang kapaligiran ay mukhang napakagulo at hindi tulad ng karaniwan nitong kaayusan. Ang front office ay puno ng maraming tao na nagsasalita ng malakas at galit. Ang mga empleyado ay mukhang nakmamadaling tumatakbo, may dalang tambak ng papel. Nang pumasok si Gabriel sa pangunahing pinto, agad na tumakbo palapit ang kanyang financial manager, na namumutla ang mukha at hingal na parang takot na takot. Ginoong Gabriel, nasa malaking problema po tayo ngayon. Si Haunek financial manager nang hindi man lang bumati. Lahat negay nagsusupply negay materyales sa konstruksyon ay biglang itinigil ang pagpapadala ngayong umaga. Ang managsusupplying bakal, semento, kahoy, lahat sila ay sabay-sabay na pinutol ang kontrata ng unilateral at kinansela ang pagpapadala. Sinabi nilang hindi na balido ang ating garantiya sa pagbabayad simula ngayon. Hindi lang iyon ang problema, ang mga tawag mula sa iba't ibang nagpapawautang ay tuloy-tuloy na tumutunog simula kaninang umaga. Lahat sila ay humihingi ng agarang bayad sa lahat ng ating mga utang ng walang pagpapaliban. Naramdaman ni Gabriel na parang gumuho ang lupa sa ilalim niya. Nawala ang hangin sa paligid niya at siya ay nahihirapan huminga. Itinaboy niya ang kanyang financial manager, mabilis na tumakbo paakyat ng hagdan patungo sa kanyang opisina, padabok na isinara ang pinto at agad na dinampot ang telepono sa kanyang mesa. Kinontak niya ang mahahalagang numero ngang kasamahan sa trabaho na sa buong panahon ay laging sumusunod at gumagalang sa kanya. Ngunit wala ni isa man ang pumayak na sagutin ang kanyang tawag. Lahat sila ay tila nakasundo na putulin ang komunikasyon sa kanyang kumpanya. Ang pagmamataas ni Gabriel na muli niyang itinayo ngayong umaga ay nawasak, napalitan ngang isang napakatinding takot. Hindi niya maaring hayaan na masira ang kanyang kumpanya ngayon. Nagmamadali. Muli siyang tumakbo pababa sa kanyang sasakyan at inutusan ang kanyang super na magmaneho ng napakabilis patungo sa punong tanggapan kung saan siya humiram ng pinakamalaking kapital sa buong panahon. Nang makarating sa destinasyon, bumaba si Gabriel mula sa sasakyan at hindi pinansin ang mahabang pila ng gabisita. Direkta siyang pumasok sa opisina at pinuno ang sangay. Sinubukan siyang pigilan ng ilang security guard. Ngunit nakpupumiglas si Gabriel at sumisiga. Binabanggit ang pangalan ng kanyang kumpanya ng may pagmamayabang. Nang marinig ang hindi mapigil na gulo sa labas, binuksan sa wakas ng pinuno ngang sangay ang pinto at lumabas sa kanyang opisina. Ang mukha ngang pinuno ngang sangay ay mukhang napakalamig. Wala ni isang ngiti ngang paggalang na karaniwan niyang ibinibigay tuwing sinasalubong si Gabriel sa nakaraan. Anong kailangan mo upang gumawang gulo sa aming lugar, Ginoong Gabriel? Tanong ngang pinuno ngang sangay sa isang napakalahat at hindi pala kaibigang tono. Ano ang ibig ninyong sabihin sa pag-freeze ng lahat? Nang aking mga credit card at biglang paghingi ng bayad sa utang ngayon? Ang aking kumpanya ay may napakabilis na daloing pera. Ang aking negosyo ay kakabukas lang ng marangya kagabi. Ako ay isang prioridad na customer sa lugar na ito. Sigaw ni Gabriel, hindi tinatanggap ang pagtrato sa kanya. Bumuntong hininga ng malalim ang pinunongang sangay, pinipigilan ang pagkasuklam. At sinyasan si Gabriel na pumasok sa kanyang opisina upang hindi maging sentro ng panonot ng ibang bisita ang gulo. Matapos mahigpit na may sara ang pinto, tahimik na lumakat ang pinunongang sangay sa likod ng kanyang mesa at kumuha ng tambak na folder mula sa kanyang imbakan. Inihagis niya ang makapal na folder sa mesa, eksakto sa harapan ng mukha ni Gabriel. Paumanhin po, Ginoong Gabriel. Hindi na po kayo mahalagang customer namin simula ngayon. Sa buong panahon, ang linya ng pagpapawatang at ang lahat ng malalaking karagdagang kapital na natanggap ng inyong kumpanya ay hindi kailanman namin inaprubahan. Batay sa tunay na kakayahan ng inyong kumpanya, paliwanag na pinuno na sanggay sa matigas at matalim na boses. Ang lahat ng pondo na iyon ay naibigay dahil sa suporta at buong garantiya mula sa aming pangunahing customer. Ang lubos na tagapanagot sa lahat ng panganib ng pagkabigo ngang inyong kumpanya sa buong panahon ay si Ginang Aurora. Nanlaki ang mamata ni Gabriel.
Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis na naging sanhingang sakit sa kanyang dibdib. Ito ay isang malaking kasinungalingan. Walang kahit isang sentimong ngari-arian si Aurora sa kanyang buhay. Mangyaring suriin ninyong muli ang dokumento na iyon. Siguradong may pagkakamali sa pagtatalangang pangalan o sira ang inyong sistema. Walang pagkakamali sa pagtatala, Ginoong Gabriel. Putol ngang pinunongang sangay na tumataas ang boses at matigas. Simula ngayong umaga, formal nang binawi ni Ginang Aurora ang lahat ng proteksyon at suporta niya sa inyong kumpanya. Dahil binawi ang pangunahing garantiya, automatikong inuringang aming sistema ang inyong kumpanya bilang nasa pinakamataas na antas ng panganib ng pagkabigo at idineklarang hindi karapat-dapat sa mga kinakailangan sa pagbabangko. Mayroon kayong napakalaking tambaang utang ng walang anumang garantiya ngayon. Simula bukas ng umaga, magpapadala kami nga opisyal ngang batas upang simulan ang prosesong pagkuhang lahat ng inyong ari-arian at gusali kung hindi ninyo mabayaran ang lahat ng utang na iyon ng buo ngayong araw din. Biglang nanghina ang dalawang binti ni Gabriel. Wala sa sarili siyang umatras. Nabangga ang upuan ngang bisita sa likuran niya at bumaksak doon. Walang laman ang kanyang isip. Ang pag-udyok ni Luna tungkol sa babaeng bayaran at ang palabas ng kalaban sa negosyo na pinaniwalaan niya kaninang umaga ay nawasak ngayon sa harap ngang katotohanan ng legal na dokumento. Si Aurora, ang asawa na palagi niyang itinuturing, nakasumpa-sumpa, pinahirapan ang kanyang kalooban at pinalayas ng walang awa kagabi, ay tunay na nag-isang may-ari ng buo niyang buhay. Ang lahat ng tagumpay na palagi niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan, ang karangyaan na kanyang tinamasa kasama si Luna sa buong panahon, ang lahat ay puro regalo mula sa babaeng hindi man lang niya pinahalagahan. Lumabas si Gabriel sa gusali ng may nanlalatang lakad. Kinakalatkat ang kanyang nga paa na parang nawalan ng kaluluwa. Naghihintay si Luna sa kanya, nang may pag-alala sa loop ngang sasakyan. Nang makita ang mukha ni Gabriel, naputlang-putla na parang patay at ang kanyang walang buhay na tingin, agad na napaktanto ni Luna na ang banta kagabi ay hindi kasinungalingan. Silang dalawa ay nasa malaking panganib at magiging mahirap agad. Gayunpaman, mabilis na gumana ang sakim at tusong isip ni Luna, mas mabilis pa sa kanyang takot. Ayaw niyang mawasak at magdusa kasama si Gabriel. Habang ang lalaki ay nakaupo, nalulumbay sa kanyang kapalaran, biglang bumalik ang alaala ni Luna sa isang madilim na imbakan sa opisina ni Gabriel. Naalala niya ang isang lumang safe ni Aurora na naiwan doon. Ngumiti si Luna nang may tuso sa kanyang puso. Napaktanto na ang pagnanakaw sa loop ng safe na iyon ay maaring ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang sarili mula sa kahirapan at makakuha ng bagong kayamanan. Umalis si Luna sa silid ni Gabriel na puno ang kawalan ng pag-asa. Mabilis siyang naklakat sa pasilyo patungo sa elevator. Pinindot niya ang pindutan patungo sa pinakamababang palapak kung saan matatagpuan ang imbakan ng lumang gamit ng kumpanya. Madilim ang silid, mabaho, at puno ngang makapal na alikabok sa bawat sulok. Sa pinakadulong silid, natatakpan ngang tambak na walang laman na karton at sirang kasangkapan. Mayroong isang medium-sized na safe. Ang safe na iyon ay pakmamay-ari ni Aurora na dinala niya sa simula ng kanilang kasal. Madalas na ginagamit ni Aurora ang silid na ito upang magtrabaho ng tahimik habang mahimbing na natutulog si Gabriel sa bahay. Alam na alam ni Luna na laging itinatago ni Aurora ang kanyang napakahalagang maideya sa negosyo sa loop ng safe na iyon. Pinunasan ni Luna ang alikabok sa ibabaw ng safe, tiningnan ang susian ng may tusong ngiti. Agad niyang inilabas ang kanyang cellphone at kinontak ang isang lumang kakilala na nagtatrabaho sa mundo ng krimen bilang isang tagabukas ng lihim na susi at tagahak ng sistema ng seguridad ng komputer. Kinagabihan, nang ang gusaling opisina ay talagang tahimik at lahat ng manggagawa ay umuwi, nasa kani-kanilang bahay. Palihim na bumalik si Luna sa silid imbakan sa ilalim ng lupa. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sinama niya ang lalaking inupahan niya sa mataas na halaga. May dalang bag ang lalaki na naglalaman ng nakagamitang metal at espesyal na elektronikong aparato para sirain ang seguridad. Tahimik silang nagtrabaho sa ilalim ng madilim at limitadong ilaw ng flashlight. Idinikit ng tagabukas ng susi ang advanced na detector sa pinto ng safe.
Sinisikap sirain ang password na nakalok gamit ang isang high-level na sistemang seguridad. Nakatayo si Luna sa likuran niya na walang pasensya. Patuloy na sumisipat sa pangunahing pinto upang matiyak na walang security guard na nagpapatrol sa lugar ng gabing iyon. Matapos ang halos 2 oras ng pagpapawis at pagsubok ng iba't ibang komplikadong kombinasyon ng numero, isang napakahinang tunog ng click ang narinig mula sa loob ng safe. Dahan-dahang bumukas ng bahagya ang makapal at mabigat na pintuan ng bakal. Agad na itinulak ni Luna ang lalaki sa gilid ng walang pasasalamat at binuksan ang pintong safe ng malakas. Sa loob nga, madilim na imbakan ay mayroong ilang tambak na makapal na folder ng mahahalagang dokumento. Kinuha ni Luna ang lahat ng folder ng sakim at dinala ang ito sa ilalim ng ilaw ng flashlight. Nanlaki ang kanyang mamata nang basahin ang pamagat sa pinakataas na folder. Malinaw at maayos na nakasulat doon. Plano ngang pagtatayo ngang Diamond Resort. Binuklat ni Luna ang bawat pahina ngang papel sa loob ng pigil ang hininga. Bagamat hindi niya masyadong naunawaan ang makumplikadong detalye nga pakalkula sa mundo nga pagtatayo nga negosyo, nakita niya na ang planong ito ay napakagaling. Sa loob nito ay mayroong nakamamanghang mga drawing ng disenyo. Napakainit ng mga detalye nga. Pagbabahagi ngang kita, at isang perpektong naayos na plano sa pamamahalangang. Daloy ngang pra. Ito ay isang obra maestra ngang. Pag-isip ngang isang tunay na eksperto sa negosyo. Ngumiti si Luna ng napakalawak hanggang sa makita ang kanyang mangipin. Alam niya sa kanyang puso na natakpuan niya lang ang isang kayamanan na magliligtas sa kanyang buhay mula sa banta ang kahirapan. Kinabukasan ng umaga, dinala ni Luna ang tambak ninakaw na dokumento pabalik sa opisina ni Gabriel. Ang lalaki ay nakaupo pa rin nang nanlalata sa kanyang upuan na may gusot na mukha at namumuktong nga mata dahil sa kakulangan ng tulok magdamag. Ibinato ni Luna ang makapal na folder sa desk ni Gabriel na lumikhang isang malakas na tunog na pumutol sa katahimikan ng silid. Nagulat si Gabriel at tiningnan si Luna nang may galit dahil sa pakiramdam na nabagabag sa gitna ng kanyang paghihirap. Ngunit hindi pinansin ni Luna ang galit ni Gabriel. Inutusan niya si Gabriel na agad na buksan at basahin ang nilalaman ng folder nang maingat ngayon din ng walang maraming tanong. Kuya Gabriel, tigilan mo na ang pag-iyak sa kapalaran nga. Iyong kumpanya na kasalukuyang nagigiba ngayon. Tingnan mong mabuti kung ano ang natakpuan ko para sa iyo mula sa ilalim ngang gusaling ito. Ito ang tanging susi sa ating kaligtasan. Ito ang pinakamabilis na paraan upang maibalik ang lahat ng iyong kayamanan na inagaw ngang iyong mayabang na dating asawa, sabi ni Luna sa isang tono na puno ngang kumpiyansa at pagmamalaki sa kanyang ninakaw na resulta. Bumuntong hininga ng matagal si Gabriel nang may pagkaatubili. At sinimulan niyang buksan ang unang pahina ng dokumento sa loob ng folder. Sa simula ay binasa niya ito nang may pagmamaliit. Ngunit habang mas malayo ang kanyang binabasa sa bawat pahina, lalo namang nanlaki ang kanyang mamata at hindi na kumukurap. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagpapumpang ang dugo sa buong katawan niya. Binasa niya ang bawat detalye ang pagkalkula ang target na kita. Ang matalinong planong estratehikong lokasyon ng gusali. At ang target ng mga customer ngang mataas na uri. Ito ay isang pinakamalaki at pinakaperpektong plano ng negosyo na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya sa pagsisimula ng negosyo. Kung ang planong ito ay talagang may sasakatuparan, ang kikitain ay maaring umabot sa 10 trilyong piso sa loob ng napakaikling panahon. Itinaas ni Gabriel ang kanyang mukha at tiningnan si Luna nang may hindi makapaniwalang tingin at paganga. Kilalang-kilala niya ang sulat kamay at ang estilo ng pagkalkula na ito. Ito ay purong bunga ng pag-isip at pagiging masinop ni Aurora. Paano mo nakuha ang ganitong kahalaga at sikretong dokumento? Luna, ito ay isang napakagaling na plano sa hinaharap. Walang ni isang butas ang pagkabigo sa pagkalkula nito. Sabi ni Gabriel na nanginginig ang boses dahil sa sobrang tuwa na natakpuan niya ang paraan upang makalabas sa kanyang pakabangkarote. Hindi mahalaga kung saan ko nakuha, Kuya Gabriel. Ang pinakamahalaga para sa atin na isipin ngayon ay nasa kamay mo na ito at pag-aari mo na ng buo.
Siguradong lihim na inayos ni Aurora ang dambuhalang planong ito sa loob ng maraming taon upang maitayo ang kanyang sariling kumpanya ng pamamahala ng pondo. Ngayon na ang oras upang agawin natin ang bunga ng kanyang pagsisikap. Gamitin natin ang perpektong planong ito upang makahanap ng malalaking investor mula sa ibang bansa na walang alam tungkol sa iyong nga problema sa bahay. Sa ganitong kahusay na plano, ang mga investor mula sa ibang bansa ay siguradong mag-unahan upang bigyan ka kanilang trilyong pera. Hindi na natin kailangan ng anumang tulong mula kay Ginoong Hernandez o sa kumpanya ng iyong dating asawa. Pagudyok ni Luna ng may labis na sigla habang tinatapik ang balikat ni Gabriel. Ang pagmamataas at kasakiman na nawala sa puso ni Gabriel ay muling nag-alab. Ang kanyang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at takot ay nawala. Napalitan ng sakim na ambisyon na sumakop sa kanyang isip. Naramdaman niyang mas karapat-dapat siya bilang isang malakas na lalaki na ipatupad ang dakilang ideyang ito kaysa kay Aurora na isang ordinaryong babae lang sa kanyang paningin. Akat na tinawag ni Gabriel ang ilan sa kanyang natitirang pinakakatiwalang empleyado sa labas na silid. Inutusan niya silang kopyahin muli ang buong nilalaman ng dokumento ng mabilis, palitan ang pangalan ng gumawa ngang disenyo ngang pangalan ni Gabriel, at ihanda ang mga materyales para sa presentasyon sa harap ng mga potensyal na investor sa lalong madaling panahon. Lahat sila ay nagtrabaho araw at gabi nang walang tigil sa loob ng 3 buong araw upang perpektohin ang pagnanakaw ng dakilang ideya. Sa araw ngang mahalagang pagpupulong na nakayos na, dumating si Gabriel at Luna sa isang espesyal na meeting room sa isa sa pinakamamahal na hotel sa sentrong lungsod. Nagtagumpay silang mag-ayos eng meeting sa makinatawan eng isang dambuhalang kumpanya eng investor mula sa ibang bansa na nahahanap ngang malalaking oportunidad sa negosyo sa kanilang lugar. Nakasuot si Gabriel ng kanyang pinakamahusay na suit upang maging kapanipaniwala. Samantalang sinasamahan siya ni Luna na may napakagandang at nakakaakit na hitsura. Sa kabilang paning ng malaking mesa na gawa sa makapal na kahoy ay nakaupo ang 3 lalaking dayuhan na kinatawan ng kumpanya ng investor. Ang muhangang 3 ay mukhang napakatigas, seryoso, at profesional ng walang ngiti. Nakatayo si Gabriel ng may buong kumpiyansa at sinimulan niyang ilahad ang disenyong Diamond Resort ng may napakakumbinsing paraan ng pagsasalita. Ipinaliwanag niya ang bawat bahagi ngang drawing ng layout ang gusali, ang matalinong plano sa pagkuha nga customer ng mataas na uri, at ang garantiya ng pagdoble ngang kita sa maikling panahon sa mga investor. Napakabilis at napakainit magsalita ni Gabriel na parang ang napakagaling na ideya ay talagang nakmula sa kanyang sariling isip mula sa simula. Naglakas lupa nga siyang makdagdagang ilang huwat na pangako na pinalaki upang lalong maging kaakit-akit ang kanyang alok sa kanilang pandinig. Ang 3 kinatawan ng investor ay tila nagbubulungan ng mahina sa isa't isa habang tumatango bilang tanda ng pagsang-ayon. Sinuri nila ang kopyang dokumento na ibinahagi ni Gabriel ng may napakadetalyadong tingin. Matapos ang mahabang presentasyon, ngumiti ng napakasaya ang pinuno nga kinatawan ng dayuhang investor at tumayo upang makipakamay kay Gabriel ng mahigpit. Napakagaling at nakakabusok ang inyong paliwanag, Ginoong Gabriel. Hindi pa talaga kami nakakitang ganitong kalakas at kasiguradong disenyong negosyo sa lugar na ito. Ang aming kumpanya ay lubos na interesado at sumasang-ayon na magbigay ng buong pondo sa inyong dambuhalang proyekto ng walang pag-alinlangan. Popondohan namin ang lahat ng pangangailangan sa pagtatayo mula sa unang yugto ng pagbubukas, ng lupa hanggang sa ang gusali, ay ganap na nakatayo at gumagana. Nang marinig ang lubos na pahayaang pagsang-ayon na iyon, naramdaman ni Gabriel na parang lumulutang siya sa hangin. Nagtagumpay siyang linlangin silang lahat. Katatapos lang niyang iligtas ang kanyang pangalan at ang kanyang kumpanya mula sa nakakatakot na bingit ng pagkabigo at sabay-sabay na nagbukas ng malawak na daan patungo sa mas malaking kayamanan kaysa dati. Tiningnan niya si Luna ng may lubos na tagumpay, na parang tinatawanan ang banta ni Aurora na sa tingin niya ay wala ng saysay sa kanilang buhay. Matapos may sara ang pagpupulong, nang may mainit na pagpapakipagkamay, at yakap ng pagkakaibigan mula sa mga investor, lumabas sila sa prestihiyosong meeting room. Nagtatawanan si Gabriel at Luna sa pasilyo ngang gusali. Ipinagdiriwang ang tagumpay ngang kanilang krimen at panlilinlang. Habang sila ay nalulunod sa huwat na kaligayahan at pagmamataas, umiling ng maikli ang cellphone ni
Luna salok ng kanyang bag na nagpapahiwatig na may bagong mensahe na kadarating lang. Pinahinto ni Luna ang kanyang paglakat sandali. Binuksan ang screen ng kanyang telepono at nakita ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay napakaikli, ngunit sa kung anong kadahilanan, ang mga salita ay nagpatindik ng balahiboni. Luna habang binabasa niya ito ng paulit-ulit. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng maikling pangungusap. Nalunok na ang pain. Kumunot ng malalim ang nuni Luna. Sinisikap tuklasin kung sino ang misteryosong nakpadala at ano ang ibig sabihin nito. Gayunpaman, dahil ayaw niyang sirain ang kanilang kaligayahan sa araw na iyon, itinuring niya na isa lamang itong maling padala mula sa isang tao at agad niya itong binura sa screen nang hindi sinasabi kay Gabriel ang tungkol sa kakaibang pangyayari. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos ng pagpupulong na itinuturing na napakatagumpay, dumating si Gabriel sa kanyang opisina na may matatak na lakad, taas at nakataas ang kanyang baba. Naramdaman niyang muli siyang bumangon bilang isang haring nakmamay-ari ng kanyang sariling mundo. Ang maempleyado na kahapon ay nagmamadaling tumatakbo at takot na takot dahil sa bantangang utang ay tinitingnan na siya ngayon ng may pagalang at bagong pag-asa. Agad na inutusan ni Gabriel ang kanyang financial manager na huwag mag-alala tungkol sa tambak ngam nga utang ng kumpanya na siningil ngang bangko. Dahil sa lalong madaling panahon, bilyon-bilyong piso ang papasok sa kanilang pangunahing account at babayaran ang lahat, ipinabatit niya na nag-schedule na siya ng mahalagang follow-up meeting sa dayuhang investor ngayong tanghali din upang formal na pirmahan ang aklat ng kasunduan sa pakikipagtulungan. Eksakto sa oras na napagkasunduan, pumasok ang kinatawan ng dayuhang investor sa opisina ni Gabriel na may dalang malaking maleta na puno ngang makapal at mabibigat na dokumento ngang kasunduan. Umupo sila nang makaharap kay Gabriel at Luna sa marangyang pangunahing opisina ngang kumpanya. Binuksan ng pinuno ngang kinatawan ang maleta at inilabas ang dose-dose ng pahinangang papel na puno ngang maliliit, siksik, at komplikadong legal na mga salita. Pagkatapos, ay inilagay ang mga ito sa mesa sa harapan ni Gabriel. Ipinaliwanag ng pinuno ng may seryosong mukha na dahil ang kumpanya ni Gabriel ay kasalukuyang nasa panahon ng napakahinang pagtatasaan tiwala sa paningin ng lokal na pagbabangko dahil sa pagbawing nating suporta, nangangailangan ang nagbibigay ng pondo ng isang mas malaki at mas mahigpit na garantiya kaysa sa karaniwang kasunduan. Ginoong Gabriel, ang sariwang pondo na ibubuhos namin sa inyong kumpanya ay napakalaki at mapanganib. Kailangan namin ng lubos na katiyakan sa legal na proteksyon ng walang butas. Sa mahabang kasunduang ito ay nakasulat ang isang sapilitang kondisyon na kayo ay kusanglob at may kamalayan na isasangla ang lahat ng inyong mahahalagang ari-arian na mayroon kayo ngayon sa amin. Ang kondisyong ito ay sumasaklaw sa lahat ng inyong seres ng pagmamay-ari ng kumpanya, sertipiko ng gusali ng opisina, titulo ng lupa ng inyong pribadong ari-arian, hanggang sa inyong pangunahing tahanan, at ang lahat ng nilalaman nito. Ang lahat ng ito ay formalidad lamang bilang garantiya sa panahon ng paunang pagtatayo. Matapos ang malaking kita ay maksimulang pumasok sa unang buwan eng pagpapatakbo eng lugar na iyon, ang lahat eng garantiya na ito ay agad naming ibabalik at malaya mula sa anumang legal na pahahabol tulad eng dati. Paliwanag ngang pinuno ngang kinatawan sa napakatahimik at diretsong tono, ngunit puno ngang nakakakumbinsi na patibong. Natahimik si Gabriel ng matagal habang tinitignan ang tambak na makapal na papel. May kaunting malamig na pag-alinlangan na biglang pumasok sa kanyang mayabang na puso. Ang pagsasanglang lahat ng natitira niyang ari-arian ay isang napakapanganib na pagtaya sa buhay. Kung may naganap na maliit na pagkakamali sa proseso eng pagtatayo na pumipigil sa kita, mawawalan siya eng lahat. Kasama ang kanyang sariling bahay at ang kanyang buong kumpanya ay kukunin. Mabilis niyang binalik-balik ang mapahinang kasunduan. Nang makita ang daming mga parusa at claim para sa pinsala na nakasulat doon, biglang tumuon ang kanyang tingin sa isang espesyal na probisyon na malinaw. Na nagsasaad na ang paglabag sa copyright sa disenyo na isinumite ay magiging sanhing agarang multa na 100 beses ng kabuwang halaga ng pondo na ibinigay ngang nagbibigayng pondo. Nilunok ni Gabriel nang nahihirapan. Alam niya sa kanyang puso na ang buong disenyong pagtatayo ay purong ninakaw mula sa pag-isip ni Aurora.
Nang makita ang pag-aalinlangan ni Gabriel na hawakan ang panulat at pirmahan ang papel, agad na lumapit si Luna at bumulong ng masasakit na salita sa tenga ng lalaki na nagsisimulang matakot. Kuya Gabriel, huwag kang maging duwag sa harap ng malaking tagumpay. Alalahanin mo ang lahat ng kahihiyan at mapanlait na pagtrato na natanggap mo mula kay Aurora at Ginoong Hernandez kagabi. Nagtatawanan sila, naghihintay na maging mahirap ka at maging pulubi sa kalye ng walang patutunguhan. Kung pipiliin mong umatras at tanggihan ang kasunduang ito ngayon, talagang mawawasak ka at magiging katatawanan nila magpakailanman. Saka, sino ang makakaalam na ang napakagaling na disenyong ito ay hindi purong sa iyo? Hindi kailanman inirehistro ni Aurora ang ideyang ito ng formal sa mga autoridad. Ito ang tanging gintong oportunidad upang patigilin ang mapagmataas na bibig ng iyong dating asawa at ipakita sa mundo na ikaw ay mas magaling, mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Ang pagudyok ni Luna tungkol sa kasiyahan ng paghihiganti kay Aurora ay nagtagumpay na muling pag-alabin ang pagmamataas ni Gabriel na saglit na namatay. Ayaw niyang magmukhang mahina at takot, lalo na sa harap ng gadayuhang investor na handang bigyan siyang napakalaking halaga ng pera. Ang kanyang pagmamataas bilang isang pinuno ay nagtagumpay sa natitirang sentido komun. Sa nanginginig na kanang kamay dahil sa halong takot at tuwa, bumuntong hininga ng napakatagal si Gabriel. Kinuha ang mamahaling panulat mula sa mesa, at nilagdaan ang bawat pahinang ang kasunduan na ibinigay. Bulak siyang pumirma sa dose-dose ng pahinang papel nang hindi nagbabasa ng mas malalim sa mga nakatagong pangungusap na ngayon ay formal na pumipigil sa kanyang lig sa isang nakamamatay na patibong na hindi maaring kanselahin. Ang malaking kasunduan ay formal na nabuo sa pagitan natin ngayon, Ginoong Gabriel. Ang paunang pondo sa pagtatayo ay agad naming ililipat sa espesyal na account ng inyong kumpanya sa pinakamalayo bukas ng umaga, sabi ng pinunong investor habang ngumiti ng malawak. Mahigpit na nakipakamay kay Gabriel at agad na inayos ang lahat ng dokumentong kasunduan pabalik sa maleta. Nang umalis ang makinatawa ng investor sa kanyang opisina, sumigaw si Gabriel ng napakalakas, ibinubuhos ang kanyang labis na kagalakan. Niyakap niya ang baywang ni Luna at inangat ang babae, inikot-ikot sa kanyang opisina. Naramdaman niyang nagtagumpay siya sa isang malaking labanan laban sa masamang kapalaran at pinatunayan na hindi siya maaring sirain. Ipinagmalaki niya ng kasiyahan ang mukha ni Aurora na iyak at magmamakaawa kapag nakita niya si Gabriel na nagtagumpay na magtayo ng isang dambuhalang proyekto ng walang anumang tulong mula sa kanya. Dahil sa pakiramdam na napakalakas, walang kalaban-laban, at puno ng kumpiyansa, agad na lumabas si Gabriel sa opisina at inutusan ang lahat ng kanyang matauhan na maganap at umupang ang isang pinakamalaki at pinakamararangyang banquet hall sa sentro ng lungsod. Determinado siyang makdaos ang isang malaking pagdiriwang ngayong gabi din upang ipahayag ang pagbangon ng kanyang kumpanya sa lahat ng kanyang kasosyo sa negosyo, sa mga empleyado ng bangko na tumanggi sa kanya, at sa lahat ng kanyang kalaban. Hindi pa natatapos doon ang paggawang gaganapan. May masamang hanggarin at plano si Gabriel sa kanyang gulo upang sirain ang moralidad ni Aurora. Inutusan niya ang isa sa kanyang pinakakatiwalaang empleyado na gumawang isang espesyal na imbitasyon na pinalamutian ng mamahaling disenyo at ipadala ito ng direkta ng walang tagapamagitan sa reception desk sa gusali ng kumpanya ni Ginoong Hernandez. Ang espesyal na imbitasyon na iyon ay personal na para kay Aurora bilang isang panahuhing pandangal. Sa loob ng imbitasyon, isinama ni Gabriel ang kanyang sariling sulat kamay na puno ng panunuya. Malinaw niyang isinulat na inaanyayahan niya ang kanyang dating asawa na dumalo upang makita mismo kung paano makakamit ng isang tunay na lalaki ang trilyong tagumpay sa sarili niyang kakayahan nang hindi nangangailangan ng kahit kaunting pera at awa mula sa isang babae. Nais niyang sirain ang natitirang dangal ni Aurora sa harap ng lahat ng kanyang mainimbitahang bisita. Sa malayo, sa punong opisina sa pinakamataas na palapag, pumasok si Ginoong Hernandez na may dalang imbitasyon na may palamuting laso na kakarechif lang niya. Kalmado siyang lumakat at inilagay ang imbitasyon sa desk ni Aurora. Boss, ngayon naman si Gabriel ang nakpadalangang imbitasyon para sa inyo. Ang tangang lalaking, iyon ay nakdaos na napakalaking pagdiriwang ngayong gabi upang ipakmalaki ang kasunduan sa pakikipagtulungan, nakakapirmahan lang.
Niya sa ating lihim na kumpanyang, tagapamagitan na nakunwari, bilang kinatawan na. Dayuhang investor. Talagang pumasok siya sa patibong na ginawa natin ng walang pagdududa. Formal niyang isinangla ang lahat ng natitira niyang ari-arian, ang kanyang lupa, at ang kanyang kumpanya. Eksakto tulad ng binalak ninyo mula sa simula. Dahan-dahang binuklat ni Aurora ang sobrangang imbitasyon at binasa ang sulat kamay ni Gabriel na punong ang panunuya at murang pagmamayabang, isang malamig na ngiti na napakahiwaga at nakbabanta ang dahan-dahang namukatkat sa labi ni Aurora. Inilapak niya ang imbitasyon sa mesa at diretsong tiningnan si Ginong Hernandez na naghihintay ng kanyang utos. Ang tingin ni Aurora ay hindi nagpakita ng sumasabok na galit, kundi ngang lubos na katahimikan ng isang tunay na mangangaso na nakikita ang kanyang biktima na maligayang naglalakad patungo sa kulungan ng kusanglup ng walang pilit. Ang lalaking iyon ay talagang napakadaling hulaan ang pag-isip. Ang kanyang pagmamataas at katangahan ang pinakamatalas at pinakamabisang sandata upang sirain ang kanyang sarili mula sa loop, sabi ni Aurora sa isang napakahina, matalas, at puno nga, autoridad na boses. Hernandez. Ihanda agad ang lahat ng ebidensya ng paglustay ng pera ng kumpanya na lihim na ginawa ng kanyang sekretarya. Ihanda din ang orihinal na titulong lupang proyekto na inaangkin niya kasama ang legal na patunayang pagpaparehistrong copyright para sa lahat ng drawing ng disenyong Diamond Resort na ganap na sa akin ayon sa batas. Ngayong gabi, dadalo tayo sa kanyang masayang piging. Hayaan natin ang lalaking iyon na lumipat ng mataas sa ulap ng may pagmamataas upang kapag pinutol natin ang kanyang mapakpak, siya ay babagsak sa lupa at ang kanyang mabuto ay madudurok hanggang sa hindi na muling mabuo. Dumating ang gabi. Ang malaking banquet hall na inupahan ng mahal ni Gabriel ay napuno nga negosyante, direktor ng bangko, at mga opisyal ng lokal na pamahalaan na dating pinutol ang relasyon sa kanya dahil sa takot. Lahat sila ay dumating dahil sa matinding pagkacuryas ng marinig ang balita na ang kumpanya ni Gabriel ay kamanghamanghang nakakuhang napakalaking dayuhang pondo sa lupngang isang araw. Nakatayo si Gabriel at Luna nang makatabi sa isang maliit na entablado na pinalamutian ng maliliwanag na ilaw. Tinanggap ang lahat ng papuri at pakikipakamay mula sa mga bisita na may nakniningning na mukha na punong pagmamalaki. Sadyang nagsusuot si Luna ang damit na puno ang labis na alahas upang ipagmalaki ang kanyang pinakamataas na posisyon sa tabi ang bagong pinuno. Silang dalawa ay tumawa ng malakas at naramdaman nilang nasa tuktok na silang ang kaluwalhatian ng mundo. Nang hindi man lang namalayan na ang orasan ay patuloy na tumatakbo ng mabilis patungo sa sandali ng kanilang lubos na pagkawasak. Sa gitna ng ingay ng kasiyahan at tawanan sa loop ng pagdiriwang, biglang itinulak ng malakas ang dalawang pangunahing pintong banquet hall mula sa labas. Lahat ng inimbitahang bisita ay sabay-sabay na lumingon sa pintuan at biglang tumigil ang ingay ng usapan. Naiwan ang isang nakakapanahimik na katahimikan. Tahimik na pumasok si Aurora sa banquet hall. Ang kanyang hitsura ngayong gabi ay napakalayo sa hitsura niya noong nakaraang pagbubukas. Nakasuot siyang isang mahabang damit na may belo na napakagara, malinis, at nagpakita ngang napakalakas na aura ngang kapangyarihan ng hindi na kailangan pang magpakita ngang alahas. Ang kanyang ngahakbang ay dahan-dahan, ngunit punong lubos na kumpiyansa. Sinasamahan siya ni Ginoong Hernandez at ng hanay ng mga personal na guwardiya na napakaingat sa pagpapanatili ng distansya sa kanyang likuran. Ang pagdating ni Aurora ay agad na kumuhang atensyon ngang lahat ng tao sa loop ngang malaking silit. Tinitigan ni Luna ang pagdating ni Aurora mula sa malayo. Nang may tingin na punong putat galit. Samantalang si Gabriel naman ay ngumiti ng pahilik na puno en tagumpay. Naghihintay en kanyang gintong pagkakataon upang ipahiya ang kanyang dating asawa sa entablado ngayong gabi din. Agad na nanahimik ang kapaligiran sa loop ng banquet hall nang pumasok si Aurora sa pangunahing pintuan. Ang lahat ng matangam gabisita na kanina ay nakatuon sa entablado ay ngayon ay nakatuon sa babaeng naglalakat ng may karangalan. Hindi pinansin ni Aurora ang matingin na punong tanong mula sa daan-daang pares ng mamata sa paligid niya. Dahan-dahan siyang lumakad sa pasilyo na nabuo mula sa mga nagtitipong bisita na kusanglup na tumabi upang magbigay daan. Ang bawat hakbang niya ay nagpapakitang nakakatakot na katahimikan, isang katahimikan na tanging ang tunay na pinuno lang ang nagtataglay.
Na alam na ang buong laro ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa kanyang likuran, si Ginong Hernandez ay sumusunod na may tuwid at alertong tindig, nagbibigay lubos na proteksyon na nakpapahirap sa sinumang bisita na maglakas-loob na malitin ang pagdating ni Aurora ngayong gabi. Sa pangunahing entablado na pinalamutian ng maliliwanag na ilaw, mahigpit na hawak ni Gabriel ang isang mikropono. Sa una, medyo nagulat siya na ang kanyang dating asawa ay nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta sa kanyang imbitasyon. Ngunit ang pagkagulat na iyon ay mabilis na napalitan ng isang mapanghamak na ngiti na punong matinding pagmamataas. Naramdaman niyang ito ang tuktok ng kanyang tagumpay. Nais niyang ipakita kay Aurora na nang walang tulong ng babae, mas mataas siya makatayo at makakuha ng dambuhalang investor sa sarili niyang kakayahan. Sa tabi niya, tiningnan ni Luna si Aurora ng may matalas na tingin na punong naput at inggit. Sinadya ni Luna na idikit ang kanyang katawan sa braso ni Gabriel, ipinagmamalaki ang kanilang kalapitan upang pukawin ang emosyon ni Aurora sa harap ng maraming tao. Magandang gabi sa lahat at maligayang pagdating lalo na sa aking dating asawa na naglaan ng oras upang dumalo ngayong gabi, sabi ni Gabriel sa pamamagitan ng mikropono. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa bawat sulok ng malaking silid. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong pagdating ngayong gabi, Aurora. Gusto kong makita mo mismo kung paano ang isang lalaki na minsan mong itinuring na mababa at itinapon ay ngayon ay nakatayo sa tuktok ng tagumpay sa sarili niyang pawis. Gusto kong patunayan na ang iyong banta kagabi ay walang kabuluhan sa aking hinaharap. Ang ilang mainimbitahang bisita ay nagbulungan ng mahina nang marinig ang napakatapang at mapanlait na pahayag. Hindi nila alam kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng relasyon ng dalawang tao. Ngunit ang masalita ni Gabriel ay tila puno ng hamon. Pinahinto ni Aurora ang kanyang magahagbang eksakto sa hid na enerhi, banquet hall, nakatayo ng malapit sa hilid enerhi entablado. Tiningnan niya ng diretso ang mga mata ni Gabriel nang hindi man lang kumukurap. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo, walang bakas ng kalungkutan, walang sumasabog na galit, tanging isang walang ekspresyon na tingin na lalong nakpatindi sa presyon sa dibdib ng sinumang makakita. Ituloy mo na lang ang iyong programa, Gabriel. Hindi ako pumunta rito para makinig sa walang kwentang usapan tungkol sa nakaraan. Pumunta ako para lang tamasahin ang pangunahing palabas na inihanda mo ngayong gabi. Huwag mo akong pansinin. Hayaan mo ang lahat na makita kung ano ang gusto mong ipakmalaki sa mundo. Sagot ni Aurora sa isang napakatahimik ngunit malakas na boses ng walang mikropono. Nang marinig ang sagot na tila isang pakatalo, dahan-dahang tumawa si Luna at lumapit sa mikropono na hawak ni Gabriel. Tingnan mo ang iyong sarili ngayon, Aurora. Pumunta sa isang ganito karangyang kaganapan para lang saksihan ang lalaking nagtapon sa iyo na nakamit ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Mas mabuti mong malaman ang iyong lugar at tingnan ng mabuti kung paano gumagana ang tunay na kayamanan. Pagkatapos ng gabing ito, si Kuya Gabriel ay magiging isa sa mga pinakamakapangyarihang tao na hindi mo na kailanman mahahawakan. Ngumiti si Aurora ng napakabahagya. Isang itinanaktagongang madilim na misteryo. Muling kinuha ni Gabriel ang mikropono. Senyasan niya ang isang staff sa sulong ng silit na patayin ang ilang ilaw, upang ang atensyon ng lahat ay ganap na nakatuon sa isang dambuhalang puting screen sa likuran ng entablado. May hawak siyang maliit na remote control sa kanyang kamay upang patuktugin ang presentasyon na inihanda niya kasama si Luna. Mga iginagalang na bisita, ngayong gabi ay hindi lamang ko ipinagdiriwang ang muling pagbangon ng aking kumpanya, kundi ipapahayag ko rin ng pinakamalaking plano ng pagtatayo sa kasaysayan ng lungsod na ito. Inihahandog ko sa inyong lahat ang obra maestra ng aking sariling pag-isip, ang Diamond Resort, sigaw ni Gabriel sa napakalakas at masiglang boses. Pagkatapos ay pinindot niya ang pindutan sa remote control sa kanyang kamay, nang may napakakumbinsing estilo. Kumislap sandali ang dambuhalang puting screen sa likuran niya, pagkatapos ay lumabas ang isang napakaliwanag na imahe. Pinigilan ngang mainimbitahang bisita ang kanilang hininga, handang makita ang imahe ng mamahaling gusali na ipinangako. Ibinuka ni Gabriel ang kanyang dalawang kamay ng malawak ng hindi lumilingon, naghihintay ng malakas na palakpakan mula sa maraming mayayamang tao. Ngunit hindi palakpakan ang nakuha niya. Nanahimik ang buong silid. Tanging tunog lamang ng pahilang hininga mula sa ilang bisita ang narinig.
Nagsimulang magbulungan ang mataw ng may pakalito. Itinuro ang malaking screen na may mukha na puno ng tanong. Dahil naramdaman niyang may mali sa tugon ng kanyang mamanonod, sa wakas ay ibinaba ni Gabriel ang kanyang makamay at lumingon upang tingnan ang imahe na nakikita sa screen. Biglang huminto ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman niyang umakyat ang dugo mula sa dulong kanyang paa hanggang sa kanyang ulo. Ang larawan na lumabas sa malaking screen ay hindi ang disenyong kanyang marangyang resort, kundi isang record ng malaking halaga ng pera na inilipat mula sa kanyang kumpanya patungo sa personal na account ni Luna. Ang numerong nakasulat doon ay nakakagulat. Umabot sa bilyon-bilyong piso na lihim na nilustay sa loob ng ilang buwan. Ano ito? Sino ang naglakas loob na guluhin ang aking presentasyon? Patayin ang screen ngayon din. Sigaw ni Gabriel, nang may pakabahala habang padabok na pinipindot ang pindutan sa kanyang remote control. Ngunit ang remote control ay tila patay at hindi man lang tumutugon. Si Luna, na nakatayo sa tabi niya, ay agad na namutla na parang patay. Ang buong katawan niya ay nanginginih ng husto nang makita ang lihim ng kanyang krimen na nakalantat sa harap ng daan-daang pares ng matangang mahahalagang bisita. Dahan-dahan siyang umatras. Lumalayo kay Gabriel. Sinusubukang itago ang kanyang mukha mula sa spotlight. Tiningnan ni Gabriel si Luna nang may hindi makapaniwalang tingin. Katatapos lang niyang mapagtanto na ang babaeng palagi niyang ipinagmamalaki ay lihim na nilulustay ang ari-arian ng kanyang kumpanya ng walang awa. Bago pa man matapos ni Gabriel ang kanyang galit kay Luna, muling kumislap ang dambuhalang screen at automatikong lumipat sa susunod na larawan. Sa pagkakataong ito, ang larawan na lumabas ay nagpakahinga ng lubusan kay Gabriel. Ito ay isang larawan ng isang legal na titulo ng lupa mula sa ahensya ng gobyerno. Ang lupa na may lawak na 10-10 ektarya ay ang pangunahing lokasyon na planong paktayuan ni Gabriel ng kanyang dambuhalang proyekto, ngunit ang pangalan ng may-ari na nakasulat ng napakakapal at malinaw sa legal na titulo ay hindi pangalan ng kumpanya ni Gabriel, kundi ang buong pangalan ni Aurora. Ang dokumentong kinuha ni Luna mula sa vault ay isa lamang pekeng kopya na sinadyang iwan doon. Agad na naging magulo ang lahat ng inimbitahang bisita. Nagsimula silang mapagtanto na may malaking panlilinlang na nabunyag sa entablado ng pakdiriwang. Umatras si Gabriel ang ilang hakbang hanggang sa bumangga ang kanyang likod sa screen. Walang laman ang kanyang isip. Tiningnan niya si Aurora na nakatayo pa rin ng tahimik sa gitna ng silit na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sa wakas ay napagtanto ang lalaki ang isang napakateroristang katotohanan. Wala pa siyang napanalunan. Katatapos lang niyang pumasok sa pinakamalalim na patibong na hinukay at perpektong inihanda ng kanyang dating asawa. Lalo pang naging hindi mapigil ang ingay sa loob ng banquet hall. Nagsimulang magbigay ng nga salita ng pagkadismaya at panunuya ang mga inimbitahang bisita sa entablado. Ang ilang malalaking negosyante na sa simula ay naknanais na bumati, ay ngayon ay tinitingnan si Gabriel ng may pandidiri at pagmamaliit. Napagtanto nilang ang lalaki ay hindi hihigit sa isang sinungaling na ipinapahiya sa harap ng publiko. Nakatayo si Gabriel ng matigas sa entablado. Hawak pa rin niya ng mahigpit ang walang silbi ng remote control. Sinubukan niyang buksan ang kanyang bibig upang magbigay ng huwad na paliwanag upang iligtas ang kanyang dangal. Ngunit tila naputol ang kanyang boses at hindi makapaglabas ng kahit isang salita. Ang kanyang isip ay wasak nang makita ang dalawang nakamamatay na ebidensya na nagpapalit-palit sa dambuhalang screen sa likuran niya. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Ginoong Hernandez. Dumaan kay Aurora at umakyat sa entablado ng may buong karangalan. Eksakto sa likuran ni Ginoong Hernandez, ilang lalaking nakasuot ng uniforme ng tagapagpatupad ng batas at ilang abogado ang pumasok sa silid. Sinigurado ang lahat ng labasan upang walang sinuman ang makatakas mula sa pinangyarihan. Ang pagdating ng tagapagpatupad ng batas ay agad na nagpababa sa ingay ng inimbitahang bisita. Lahat sila ay umatras at nagbigay ng espasyo upang tensyonadong masdan ang proseso ng pahatol na ipapataw sa mapagmataas na lalaki sa entablado. Lumapit si Ginoong Hernandez kay Gabriel na nanginginig ng husto. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ni Gabriel nang mabilis at may diin.
Ang lalaking nasa edad na ay nakaharap sa mainimbitahang bisita ng may matalas na tingin na kayang patahimikin ang libu-libong tao ng sabay-sabay. Mga iginagalang na bisita, hinihingi ko ang inyong pansin sandali, umaling-awngaw ang boses ni Ginoong Hernandez sa buong silid. Ang pakdiriwang ngayong gabi ay isang malaking panlilinlang na dinisenyong walang hiya na lalaking ito. Sadyang ninakaw ni Gabriel ang isang obra maestra ngang disenyo ngang negosyo na legal at opisyal na nakarehistro sa ilalim ngang copyright ni Ginang Aurora. Hindi lang pagnanakaw, kundi buong tapang din niyang nilakdaan ang isang malaking kasunduan gamit ang lupang hindi naman sa kanya. Tulad ng nakikita ninyo sa screen, ang orihinal na titulong lupang may 10 ektarya ay lubos na pag-ari ni Ginang Aurora. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel habang tinitingnan si Ginoong Hernandez. Mabilis siyang huminga. Hindi totoo iyan. Sa akin ang disenyong iyan. Ako ang nakahanap niyan sa basement kaking opisina. Nakakasapwatan kayong lahat upang sirain ako sa pamamagitan ng pamamekeng lahat ng dokumentong ito. Sigaw ni Gabriel, nagtatanggol sa sarili ng walang silbi. Dahan-dahang lumingon si Ginoong Hernandez at tiningnan si Gabriel ng may pagmamaliit. Kumuha siyang kopyang dokumento mula sa kanyang suite at binuklat ito sa harap ng mukha ni Gabriel. Kinikilala mo ba ang dokumento ngang kasunduan sa pakikipagtulungan na nilagdaan mo sa makinatawan ng dayuhang investor kaninang tanghali, Gabriel? Napakayabang mo at abala sa pagdiriwang ng iyong tagumpay kaya hindi mo napansin kung sino talaga ang kinatawan ng investor na iyon. Ang dayuhang kumpanya na sumang-ayon na magbigay ng bilyon-bilyong pondo ay isa lamang kumpanya ng tagapamagitan na gawa ni Ginang Aurora. Kakapirma mo lang ang kasulatan ng utang na nagtatali sa iyong sariling dating asawa. Parang tinamaan ng kitlat. Nanigas ang katawan ni Gabriel. Mabilis niyang binasa ang maliliit na letra sa kopya ng kasunduan. Lumipat ang kanyang isip sa babalangang multa na nakasulat sa probisyon kasunduan. Ang multa na 100 beses ngang halaga ngang puhunan ay agad na ipapataw kung mayroong paglabag sa copyright. Sa legal na kasunduan ay malinaw na nakasulat, patuloy ni Ginoong Hernandez, nang walang awa. Kung mapatunayang mayroong paglabag sa copyright ng isinumitang disenyo, ang nahiram ng pondo ay obligadong magbayad ng multa na 100 beses ng nakaplanong kapital. Dahil isinangla mo ang lahat ng iyong ari-arian, ang iyong kumpanya, ang iyong shares, ang gusaling ito, hanggang sa iyong tahanan bilang garantiya, sa sandaling ito, ang lahat ng iyong ari-arian ay opisyal na kinuha upang bayaran ang multa na iyon. Wala ka ng anuman, Gabriel. Nawala ang iyong kumpanya. Naubos ang iyong ari-arian. At mayroon kang trilyon-trilyong utang na magpapabulok sa iyo sa bilangguan kung hindi mo ito mabayaran. Ngayong gabi ang iyong lubos na pakbagsak, narinig ang mahiyawng gulat mula sa lahat ng bisita. Walang mas nakamamatay na parusa sa mundo ng negosyo kaysa sa legal na patibong na nagtatali sa lahat ng ari-arian. Binitawan ni Gabriel ang kanyang sarili. Lumuhod sa entablado. Mariing hinawakan ang kanyang sariling buhok. Ang labis na pagsisisi ay bumalot sa kanyang dibdib na nagpahirap sa kanya na huminga. Itinapon niya ang taong tumulong sa kanya sa buhay at sa buong katangahan ay naglakat sa bangin ng kamatayan na hinukay mula sa kanyang sariling pagmamataas. Sa gitnang kanyang pakasirang loop, biglang bumalik ang alaala ni Gabriel sa babaeng nakatayo sa tabi niya. Dahan-dahan siyang lumingon na namumula ang mga mata patungo kay Luna. Ang babae ay dahan-dahang umaatras. Bumababa sa agdan en ontablado mula sa madilim na panig. Nananyanay na tumakas mula sa sakuna. Ang gali ni Gabriel ay sumiklab sa ulo ni Gabriel. Tumalon siya at padabog na sinalubong ang katawan ni Luna hanggang sa matumba ang babae sa sahig. Luna, ipinagtaksil mo ako. Anong pera ang nilustay mo mula sa kumpanya ko? Ipaliwanag mo sa akin ngayon din. Tusong babae. Sigaw ni Gabriel habang mariing hinawakan ang braso ni Luna. Ang kanyang mukha ay mukhang napakaterorista, puno ngang umusbong na galit. Si Luna, natakot, ay nagpupumiglas, na makawala mula sa mahigpit na hawak ngang lalaki, na nawalan na ngang katinuan. Ngunit napakahigpit ng hawak ni Gabriel. Sa harap ngang daan-daang pares ng mata na nanonot sa nakakahiya nilang pagtatalo, sa wakas ay inalis ni Luna ang maskara ng kanyang kabaitan. Sumigaw siya pabalik kay Gabriel na puno ngang put at pakasuklam na sa buong panahon ay mahigpit niyang itinago. Bitawan mo ako, tanga na lalaki.
Oh, ninakaw ko nga ang pera mo. Sa buong panahon, ay gusto ko lang ang iyong ari-arian upang bilhin ang aking sariling kaligayahan. Sa tingin mo ba talaga ay minahal kita? Ikaw ay isang simpleng instrumento lamang na madaling linlangin ng matatamis na salita. Ngayon ay wasak ka na at naging isang mahirap na pulubi. Sa tingin mo ba ay mananatili ako sa tabi mo? At sasagutin ang iyong mapasanin sa buhay? Sigaw ni Luna sa malakas na boses. Nang marinig ang napakatapat, malupit, at walang awang pag-amin na iyon, biglang nawala ang lakas sa katawan ni Gabriel. Dahan-dahang lumuwak ang kamay na humahawak kay Luna. Lubos na nadurog ang kanyang puso. Ang lalaking sa buong panahon ay nagpupuri sa talino at kagandahan ni Luna. Ang lalaking handang itapon ang kanyang tunay na asawa upang ipagtanggol ang kanyang kabit ay ngayon ay nakatanggap ng pinakamasakit na sampal ng katotohanan. Ipinagtaksil siya, nilustay ang kanyang ari-arian, at basta nalang itinapon ng hindi na siya kapakipakinabang. Dahil nakatuon ang maautoridad sa paghuli kay Luna at sa pag-secure ng maebidensya na gawang makalusot ni Gabriel sa kaguluhan at palihim na bumaba sa basement, ang maya dahil na gumaba esta ense, ginagamit ang pagkakataon ng kahinaan ni Gabriel na tinamaan. Mabilis na tumayo si Luna. Sinipa niya ang binti ni Gabriel hanggang sa bumaksak ang lalaki sa sahig. Inayos ni Luna ang kanyang gusot na damit. Tumingin sa emergency exit ng pagkabahala, at tumakbo ng mabilis palabas sa banquet hall. Nais niyang bumalik sa punong tanggapan bago kumpiskahin ng nga tagapagpatupat ng batas. Ang lahat upang kuhanin ang lihim na maleta na naglalaman ng natitirang pera na ninakaw niya upang makatakas sa labas ng lungsod ngayong gabi din. Nakatayo si Aurora ng tahimik sa gitnang silid, pinapanot ang lahat ng nangyayari ng may kalmado at walang pagbabagong tingin. Nakita niya si Gabriel na umiyak ng umiyak, nagdadalam hati sa kanyang pagkawasak sa entablado. Ang tunong ng pag-iyak ng mapagmataas na lalaki ay umalingaw-ngaw sa silit na dahan-dahang iniiwan ng mga inimbitahang bisita. Nakmamadaling nakalat ang mainimbitahang bisita. Ayaw makaunay sa kriminal na inakusahan ng mabibigat na kaso. Dahan-dahang tinalikuran ni Aurora, ang kanyang mahakbang ay tahimik at tiyak. Iniiwan ang banquet hall na ngayon ay saksi sa pagbagsak ng walang hangganang pagmamataas. Hindi pa tapos ang parusa rito. Ngayong gabi ang magiging pinakamahabang gabi para sa kanilang dalawa. Patuloy na tumakbo si Luna na humihingal. Iniwan ang marangyang banquet hall na ngayon ay naging karagatan ng paghihirap para sa kanyang dating kasintahan. Mabilis na tumibok ang kanyang puso na parang gusto nitong tumalon mula sa kanyang dibdib. Mabilis na umikot ang kanyang tusong isip. Naghahanap ng paraan upang mailigtas ang kanyang sarili. Alam niyang agad na ia-freeze ng mga autoridad ang lahat ng ari-arian ng kumpanya at kumpiskahin ang lahat ng may kaunayan kay Gabriel, kasama ang kanyang marangyang tirahan. Ngunit hindi tanga si Luna. Matagal na bago nangyari ang gabing ito ng pakawasak, lihim na siyang kumuha ng malaking halaga ng pera mula sa account ng kumpanya at itinago ito sa isang malaking maleta na mahigpit niyang inilagay sa isang lihim na locker sa basement ng opisina. Lubos na naniniwala si Luna na kung magtagumpay siyang kunin ang maleta na puno ng bilyon-bilyong piso ngayong gabi din, agad siyang makatakas sa labas ng lungsod, papalitan ang kanyang pangalan, at magsisimula ng isang bagong marangyang buhay nang hindi na kailangang umasa pa sa isang tanga na lalaki tulad ni Gabriel. Ang kapaligiran sa labas ng banquet hall ay napakalamig at tahimik. Malakas na umihip ang hangin sa gabi, tumama sa mukha ni Luna na puno ng malamig na pawis. Ang kanyang makapal at mamahaling pampaganda ay nagsimulang matunaw. Pinahinto niya ang isang pampublikong sasakyan na dumadaan at inutusan ang driver na magmaneho ng napakabilis patungo sa punong tanggapan ni Gabriel. Sa buong biyahe, patuloy na lumingon si Luna sa likuran sa pamamagitan ng bintana. Tinitiyak na walang sasakyan ng pulis ang sumusunod sa kanyang pagtakas. Nanginginig ng husto ang dalawang kamay niya habang hawak ang kanyang cellphone, handang patayin ang lahat ng komunikasyon sa sandaling mailipat ang pera sa kanyang nga kamay. Nang makarating sa madilim na parking lot ng gusalingang opisina, nagmamadaling bumaba si Luna. Hindi niya pinansin ang sakit sa kanyang mabinti dahil sa paggamit ng high heels at patuloy siyang tumakbo sa pasilyo patungo sa basement. Ang lihim na silid ng locker ay mabaho at kulang sa ilaw. Sa nanginginig pa ring kamay,
Kumuha si Luna ng isang maliit na susi mula sa kanyang bag at binuklat ang isa sa mga pintuan ng bakal sa pinakadulo. Agad na nagnininging ang kanyang mata nang makita ang malaking itching na maleta na nakatago pahing nang ligtas sa lugar nito. Hinila niya ang mabigat na maleta palabas. Niyakap ito ng punong ginhawa at inisip ang malayang buhay na naghihintay sa kanya sa malayo. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan ni Luna. Kakabaling pa lang niya upang lumakat patungo sa labasan ng basement. Biglang umilaw ang isang napakasilaw na ilaw mula sa madilim na pasilyo. Kumurap si Luna dahil sa silaw at agad na huminto ang kanyang mga hakbang. Narinig ang tunog ng mabibigat na sapatos ng ilang malalaking lalaki na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sila ay isang grupo ng mamapanganib at walang awang makolektor ng utang. Sinundan pala nila ang sinakyang taksi ni Luna at sinuhulan ang guwardiya upang makapasok. Umatras si Luna ngang ilang hakbang na namumutla ang mukha. Kilalang-kilala niya ang mukha ng lalaking nakatayo sa unahan. Sa buong panahon, upang masatisfi ang kanyang pagnanais na makaroon ng mamahaling gamit upang makipagkompetensya sa kanyang makaibigan sa matataas na lipunan. Hindi lang pera mula sa kumpanya ni Gabriel ang ginamit ni Luna. Sa napakawalang saysay na halaga sa malintang iyon. Palagi siyang nangangako na babayaran ang kanyang utang na may double-double pang interes, dahil lubos siyang naniniwala na ang proyekto ngang pagtatayo kasama si Gabriel ay magdadala ngang trilyon-trilyong piso. Ngunit ang balita tungkol sa pagbagsak ni Gabriel ngayong gabi ay tila mas mabilis pang kumalat kaysa sa hangin. Ayaw kumuha ang panganib. Ang mga kolektor ang utang na mawalan ng pera at agad na hinabol si Luna sa kanyang pinagtataguan. Saan ka tatakas ngayong gabi? Sinungaling na babae. Tanong ang pinuno nga kolektor ng utang sa isang mahina at nakatakot na boses na umalingaw-ngaw sa basement. Narinig na namin ang balita na ang pinagmulan ng iyong pera ay kakawasak lang at kinuhangang batas. Sa tingin mo ba ay basta-basta mo lang tatakas ang pera namin ng walang pananagutan? Nilunok ni Luna ng nahihirapan. Ang kanyang binti ay nanlalata na parang walang buto. Niyakap niya ang kanyang maleta ng mas mahigpit. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng kaunting oras. Tapos na ang lalaking nangangalang Gabriel. Ngunit marami pa akong pera sa loop ngang maleta na ito. Kunin niyo na lang ang lahat ng laman ngang maleta na ito. Mas malaki ang halaga nito kaysa sa kabuuang utang ko sa inyo. Basta hayaan niyo akong umalis sa lungsod na ito ng ligtas ngayong gabi din. Nang hindi namamalayan ni Luna, hindi kalayuan sa kanyang kinatatayuan, dahan-dahang lumabas ang anino ngang isang lalaki mula sa likod ng makapal na pylon ng semento. Si Gabriel, na nagawang makalusot sa kaguluhan sa itaas, ay sumunod sa yapa ni Luna hanggang sa basement. Napakabigat at nakakakiskis ang ngahakbang ni Gabriel. Wasak ang kanyang muha. Naging tuyo ang kanyang ngaluha. Naiwan ang isang walang laman na tingin na puno ng kawalan ng pag-asa. Lumapit siya kay Luna nang may kaunting natitirang pag-asa na ang babae ay may awa pa rin at handang samahan siya sa mga mahihirap na panahong ito. Ngunit ang narinig niya mula sa bibig ni Luna ay muling sumira sa natitirang piraso ng kanyang puso na wasa na. Hindi napansin ni Luna ang pagdating ni Gabriel. Patuloy siyang nagsalita sa isang mapanlait na tono upang mailigtas ang kanyang sariling buhay sa harap ng mga kolektor ng utang. Ang lalaking nangyanggalang Gabriel ay ang pinakatanga at pinakamadaling manipulahin na lalaki na nakilala ko sa buong buhay ko. Wala akong pakialam sa kanya. Hindi ko siya kailanman minahal. Nilapitan ko lang siya upang kunin ang lahat ng kanyang ari-arian at agawin ang kanyang kapangyarihan. Itinapon niya ang kanyang tunay na asawa na siyang pinagmulan ng kanyang kayamanan para lang sa akin. Ngayon ay wasak na ang tanga na lalaking iyon at naging basura ang lipunan. Sa tingin niyo ba ay gusto kong magdusa na kasama niya? Siyempre hindi. Iiwanan ko siya na mag-isa. Kunin niyo ang maleta na ito at hayaan niyo akong umalis. Sigah ni Luna sa malakas na boses na umalingaw-ngaw sa mga dingding ng semento. Nang marinig ang napakatapat, malupit, at walang awang pag-amin na iyon, sa wakas ay lumabas si Gabriel mula sa kanyang pinagtataguan. Ang tunog nga niyang makalatkat na pa ay umakit ng atensyon ng lahat sa silid. Lumingon ang pinunong nga kolektor ng utang at ngumiti ng pahilig nang makita ang pagdating ng lalaking kakasiraan lang. Lumingon si Luna ng may gulat. Nanlaki ang kanyang mamata nang makita si Gabriel na nakatayo na ilang hakbang lang ang layo sa kanya.
Napakalungkot ng hitsura ni Gabriel. Marumi at gusot ang kanyang suit. Magulo ang kanyang buhok at ang tingin ng kanyang nga mata ay talagang patay. Kaya ito pala ang tunay mong ugali. Luna, mahina, garalgal, at nangingini na boses ni Gabriel. Lahat nege sakripisyo ko, ang aking damdamin, at ang aking desisyon na sirain ang aking sariling pamilya, sinuklian mo ngang kahihiyan at pagtataksil na ganito kalupit. Si Luna, nasa simula ay nagulat, ay ngayon ay naktaas ng kanyang dibdib at ngumiti ng mapanlait. Hindi na niya nararamdaman na kailangan pang makunwari na mabait sa harap ng lalaking nawalan ng dangal. Kaya anong uringeng paganti ang inaasahan mo, Gabriel? Katapatan? Tunay na pag-ibig? Huwag mo akong patawanin. Kasing tuso ka rin neng sa akin. Itinapon mo si Aurora nang naramdaman mong wala na siyang silbi sa iyo. Tayong dalawa ay masasamang tao na nakita sa iisang landas. Ang pagkakaiba lang ay mas matalino ako sa pagliligtas sa sarili habang ikaw ay nalunod dahil sa sarili mong katangahan. Paalam magpakailanman, Gabriel. Ibinato ni Luna ang malatangang para sa direksyon ng nga kolektor ngang utang at sinubukan niyang tumakbo sa pamamagitan nila patungo sa emergency exit. Ngunit bago pa man siya umabot sa unang baitang, isang sirena nga tagapagpatupat ng batas ang umaling-aungaw ng napakalakas, pumutol sa katahimutan gabi sa labas ng gusali. Ilang unipormadong opisyal ang pumasok sa basement at agad na kinupkop ang lugar. Lumilitaw na ang pangkat ng tagapagpatupat ng batas ay binabantayan ang paggalaw ng paglustay ng pondo mula pa sa simula batay sa matibay na ebidensya na ibinigay ng panik ni Aurora. Ang makolektor ng utang na ayaw makialam sa mga autoridad ay agad na inilagay ang maleta at itinaas ang kanilang dalawang kamay bilang pagsuko. Sumigaw si Luna ng histrikal, habang kinakapitan ng nga opisyal ang kanyang nga pulso. Nagpupumiglas siya at umiyak ng malakas, nakmamakaawa na pakawalan. Ngunit walang sinuman ang nagbigay pansin sa kanya. Nakatayo lang si Gabriel ng matigas, sinasaksihan si Luna na sa pilitang kinalatkat ng mga opisyal palayo sa kanya. Hindi na siya umiyak. Lubos ng patay at walang laman ang kanyang damdamin. Dahil bukas palalabas ang formal na warrant of arrest laban sa kanya, itinaboy na lamang siya palabas na gusaling kinumpiska. Ang lahat ng kayamanan na kanyang nakolekta nang may pagmamataas ay nawala sa isang gabi. Ang babay na kanyang buong pusong ipinagtanggol ay lumabas na isang ahas na tumuklaw sa kanya mula sa likod. Ngayon ay wala na siyang sinuman at wala na siyang lugar na uwian. Ang kanyang marangyang bahay ay kinuha. Ang kanyang kumpanya ay isinara at ang kanyang nga kaibigan ay iniwan siya. Lumabas si Gabriel sa underground building nang may nanlalatang hakbang. Nang tumapa ang kanyang mapaa sa labas ng kalsada, biglang bumuhos ang malakas na ulan mula sa kalangitan. Ang malamig at matalim na mapatak ng ulan ay walang awang humampas sa kanyang katawan. Kumitlat. Nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan. Sinasamahan ng nakakabingi na tunog ngang kulok. Naglakat si Gabriel nang walang patutunguhan sa ilalim ngang malakas na ulan. Ang kanyang sapatos ay lubog sa putik. Ang bawat hakbang niya ay parang pagpapahirap na humihiwas sa kanyang kalooban. Sa gitna ngang lamig na tumatago sa buto, muling nagbalik ang mga alaalang kanyang nakaraan. Mga matatamis na alaala nung una siyang nagsimulang negosyo. Ang alaala ni Aurora na palaging nagluluto ng mainit na pagkain. Ang babae na palaging ngumingiti sa kanyang pag-uwi at ang malambot na kamay na lihim na sumusuporta sa kanyang likod tuwing halos matutumba siya. Ang napakalalim na pagsisisi ay sa wakas ay sumiklab, winawasak ang kanyang balwarte ng pagmamataas. Humagulgol si Gabriel sa gitna ng tahimik na kalsada na binahang ulan. Napagtanto niya na itinapon niya ang pinakamahalagang hiyas sa kanyang buhay para lang habulin ang isang tipak ng maruming bato. Nang hindi namamalayan, patuloy na naglakad ang kanyang mabagot na paa, sumusunod sa pinakamalalim na tining ng kanyang puso. Matapos maglakad ng milya-milya sa gitna ng bagyong gabi, sa wakas, ay dumating si Gabriel sa harap ng isang napakarangyang gusali na napapalibutan ng matataas na bakot na bakal. Iyon ang pangunahing tirahan ni Aurora, ang lugar kung saan ngayon ay namumuno ang kanyang dating asawa bilang tunay na may-ari. Nakatayo, si Gabriel, na nanginginig ng husto. Tinitingnan ang malaking gate na iyon na may tingin na puno ngang kawalan ng pag-asa at huling pagsisisi.
Patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan ng walang senyales na titigil. Malakas na umihip ang hangin, nagpakalat ng gadahon at nagparamdam sa hangin ng gabi na parang tipak na yelo na tumutusok sa balat. Nanginginig na nakatayo si Gabriel sa harap ng matayok na gate na bakal na parang isang hindi malalabak na depensa. Basa ang kanyang damit na kadikit sa kanyang katawan. Putlang-putla ang kanyang mukha at puno ang kanyang katawan ng putik dahil sa paulit-ulit na pagkahulog sa kalsada. Ang lalaking ilang araw lang ang nakakaraan ay nakatayo ng may tasno. Hinahamak ang lahat ng tao. Ay ngayon ay hindi hihigit sa isang tambak ng balat at buto na nawalan ng lahat ng dangal. Ang lamig at sakit sa kanyang katawan ay hindi may hahambing sa pagkawasak na kumakain sa kanyang puso. Sa natitirang lakas na mayroon siya, hinawakan ni Gabriel ang mabakal na rehas ng gate. Lumuhod siya sa putik sa harap mismong pasukan. Nakayuko ang kanyang ulo ng malalim. Pinipigilan ang hindi mapigil na bigat ng pagsisisi. Binuksan niya ang kanyang bibig at nagsimulang sumigaw. Tinawag ang pangalan ng babaeng pinakamimiti niya ngayon. Aurora, tulungan mo ako, Aurora. Pakiusap lumabas ka sandali lang. Alam kong tanga ako. Alam kong nakasala ako sa iyo. Payagan mo akong makita ang iyong mukha muli. Aurora, sigaw ni Gabriel ng buong lakas. Ang kanyang boses ay garalgal at halos malunot sa ingay ng ulan na humahampas sa lupa. Humagulgol si Gabriel. Binangga ang kanyang sariling ulo sa mga rehas na bakal upang parusahan ang kanyang katangahan. Umiyak siya at huminging tawat sa madilim na kalangitan. Tinawag niya ang pangalan ni Aurora ng paulit-ulit ng walang tigil. Umasang may kaunting awa pa sa pusong kanyang dating asawa. Ang magwardiya na nagbabantay sa loob ng security post ay tiningnan lang si Gabriel ng may walang ekspresyong mukha. Wala silang intensyon na pagbuksan ngang pinto ang taksil. Matapos ang matagal na pag-iyak sa gitna ng bagyo, isang tunog ang pakalatkat ng makina ang narinig mula sa loob. Dahan-dahang automatikong bumukas ang napakalaking gate na bakal. Nag-iwan ng sapat na kalawak na puwang. Mabilis na itinaas ni Gabriel ang kanyang mukha. Ang kanyang namumula at namumuktong mamata ay tumingin ng puno ng pag-asa sa bakuran ng bahay na inilawan ng mamamahaling ilaw sa hardin. Mula sa malayo, dahan-dahang lumabas si Aurora mula sa pangunahing pintong kanyang marangyang bahay. Naglakad siya sa daanan patungo sa gate. Ang kanyang mahakbang ay napakaganda at tahimik. Sa tabi niya, si Ginong Hernandez ay naglakad kasama siya. May hawak na malaking itim na payong upang protektahan ang katawan ni Aurora mula sa mga patak nga ulan. Nakasuot si Aurora ngang mainit at malinis na damit pambahay. Nagpapakita ngang kagandahan ngang isang pinuno na hindi naapektuhan ng pahihirap ngang labas ng mundo. Ang pagkakaiba ngang kanilang kalagayan ngayong gabi ay parang langit at lupa na hindi na kailanman muling magsasama. Nakaluhod si Gabriel sa maruming putik. Samantalang nakatayo si Aurora ng tuwid sa init at lubos na kapangyarihan. Huminto ang mga hakbang ni Aurora eksakto ilang hakbang sa harapan ni Gabriel. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang dating asawa mula ulo hanggang paa. Walang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang tingin ay napakalamig, walang ekspresyon, at walang damdamin. Ang tingin na iyon ay mas masakit para kay Gabriel kaysa sa libu-libong sampal at panlalait. Tiningnan siya ni Aurora na parang tinitingnan ang isang walang silbi at patay na bagay. Aurora, tulungan mo ako, daing ni Gabriel habang pinagsasama ang kanyang makamay. Nagmamakaawa sa harap ng kanyang dibdib. Nakaluhod ako sa harapan mo. Inaamin ko ang lahat ng aking kasalanan. Nabubulagan akong sarili kong pagmamataas at ngang pag-udyok ng masamang babaeng iyon. Napagtanto ko ngayon na ang lahat ng aking tagumpay ay dahil sa iyong mapanalangin at tulong. Hindi ako mabubuhay nang wala ka, Aurora. Pakiusap. Bawiin mo ang parusang ito. Payagan mo akong bumalik upang maging asawa mo. Nangangako akong babayaran ang lahat ng aking mapakakamali at maglilingkod sa iyo sa buong buhay ko. Nagsisisi ako, Aurora. Lubos akong nagsisisi sa buong buhay ko. Pinachinggan ni Aurora ang lahat ng pakiusap at iyak ng walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Naging yelo ang hangin sa pagitan nila. Dahan-dahang huminga si Aurora, nilalasap ang kanyang huling tagumpay laban sa lalaking minsan ay sumira sa kanyang puso. Wala nang halaga ang iyong mga luha ngayong gabi, Gabriel. Umiyak ka hindi dahil nawala ako.
Umiyak ka dahil nawala ang iyong ari-arian at kapangyarihan, sabi ni Aurora ng napakahinang ngunit matalas na boses na tumagos sa puso ni Gabriel. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin noong gabing iyon ng pagbubukas? Pabalibak mong hinila ang aking damit sa harap ng lahat. Dati ay ipinapaalis mo ako o pinapamiling ang annulment ng may buong pagmamataas. Lubos kang nandidiri sa aking hitsura at pinalayas mo ako ng walang awa. Yumuko ng malalim si Gabriel, umiyak, pinipigilan ang hindi mapigil na kahihiyan. Ngayon naman ang batas ng kalikasan ang gumagana, patuloy ni Aurora ng may lubos na katigasan. Humihingi kang tawad matapos mong mapagtanto kung sino talaga ako. Sarado na ang pinto ng aking pagpapatawad mula pa nung gabing iyon nang pirmahan mo ang petition for annulment ng may tawa ng tagumpay. Ikaw ang nagtapon sa akin nun. Ngayon ako naman ang magtatapon sa iyo sa lugar na pinakarapat para sa iyo. Huwag ka nang kailanman magpakita sa aking harapan, dahil simula sa sandaling ito, wala ka na sa aking buhay. Tinalikuran ni Aurora ng walang pag-alinlangan, hindi na siya lumingon. Nagbigay senyales si Ginoong Hernandez sa mga gwardiya at muling gumalaw ang makapal na gate na bakal, nagsara ng may malakas na tunog. Iniabot ni Gabriel ang kanyang kamay, sinusubukang abutin ang lumalayo ng anino ni Aurora sa loob ng bahay. Ngunit ang tanging nahawakan niya ay ang lamig ng bakal na rehas na bumibilanggo sa kanya sa labas. Nang gabing iyon, sa ilalim ng malakas na ulan, ang pagyak ng pagsisisi ni Gabriel ay nalibing kasama ang kanyang namatay na pagmamataas. Mabilis na lumipas ang oras, nakdalang napakalaking pagbabago sa kapalaran ng mga tao na minsan ay nanakit kay Aurora. Ang karma ng batas ng kalikasan ay gumana ng perpekto ng walang anumang nakaligtaan. Si Luna, ang babaeng laging uhaw sa karangyaan, ay ngayon ay kailangang gugulin ang kanyang kabataan sa likod ng malamig na rehas. Siya ay idineklarang nakasala sa kasong malaking panlilinlang, paglustayng pera ng kumpanya, at pagnanakaw ng lihim na dokumento. Wala nang mamahaling damit, wala nang nakniningning na alahas. Nakasuot siyang damit ng bilanggo araw-araw, kumakain mula sa tray na bakal, at pinagsisisihan ang kanyang katangahan na sumira sa kanyang sariling buhay para sa isang sandaling ambisyon na humantong sa mahabang paghihirap. Samantala, ang parusa kay Gabriel ay mas masakit pa kaysa sa rehas ng bilangguan. Upang mabayaran ang isang maliit na bahagi ng interes sa kanyang utang upang hindi siya makulong habang buhay, kinuha ng bangko ang lahat ng kanyang ari-arian at pinilit siyang magtrabaho ng kung ano-ano. Ibinilik siya ng kapalaran sa pinakmulan kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang pagmamataas. Sa gusaling ang marangyang hotel na minsan niyang ipinakmalaki bilang may-ari, si Gabriel ay ngayon ay kailangang magsuot ng uniporme ng tagapaglinis. Hawak niya ang basang mop araw-araw, nililinis ang mga marmol na sahig malapit sa lobby, ang lugar kung saan niya minsan pinalayas at pinahiya ang kanyang asawa. Tuwing may dumadaan na mahalagang bisita, kailangan niyang yumuko, tinatago ang kanyang mukha na puno ng kunot ng paghihirap. Nadudurog ang kanyang puso araw-araw nang makita ang kanyang marangyang gusali na tinatamasa ng ibang tao, samantalang siya ay isang simpleng katulong lamang. Ang paghihirap nga, kalooban na iyon ay magiging parusa ngang pagsisisi habang buhay na hindi kailanman maaring burahin. Sa kabilang panig ng lungsod, maliwanag na sumikat ang araw, sinasalubong ang isang bagong araw. Sa isang entabladong ng karangalan na pinalamutian ng napakaganda at maringal, nakatayo si Aurora, nagpapakita ng pambihirang kagandahan. Nakasuot siya ng isang maringal na damit na sumasagisak sa kanyang lakas bilang isang pinakamatagumpay na babaeng negosyante. Nang may maliwanag at may autoridad ng hiti, pinutol ni Aurora ang ribbon sa pagbubukas NG kanyang obra maestra, ang Diamond Resort. Daan-daang mahahalagang bisita mula sa iba't ibang panig ng bansa ang pumalakpak ng masigla, nagbibigay ng lubos na paggalang. Tiningnan ni Aurora ang malayo, nakaramdam ng matinding ginhawa sa kanyang puso. Nakarating na siya sa madilim na nakaraan. Binago ang kanyang maluha sa pinakamalakas na sandata, at ngayon ay nakatayo ng tuwid sa tuktok ng kadenangang buhay bilang isang tunay na nagwagi. Ang katarungan ay naipatupad ng napakaganda, nag-iwan ng pakiramdam ng kasiyahan at kaligayahan na hindi na kailanman maaring sirain ng sinuman.